Eto na mga boss, ang karugtong ng nakaraang chapter, pa-like, share at subscribe na lang para si Pajen pa tayong gumawa ng mga videos, umpisan na natin. Ano, lalaban tayo? Nang huminto si Zufan, sabay ding napatigil ang lahat. Mabibigat ang kanilang mga mukha habang puno ng pag-aalala ang kanilang mga mata. Brother Zuo, sigurado ka bang hindi na kayang pigilan ni Kiawer ang Invincible Sword? Maikli lamang ang naging tango ni Zufan. Sa huling dalawang pagsabog, palaging nanaig ang kidlat laban sa gintong apoy. Ibig sabihin noon, hindi na kayang tapatan ni Kiawer ang Invincible Sword. Tinataya kong malapit na silang makahabol. Wala nang saysay ang pagtaka sa bilis natin. Kung ganoon, lalaban tayo. Nanginginig ang mga kilay ng lahat. Lalong namutla ang kanilang mga mukha habang unti-unting nilalamon ng takot ang kanilang mga puso. Kahit nasa pinakamainam pa silang kalagayan, wala ni isa sa kanila ang naniniwalang may pag-asa silang labanan ang halimaw na yon. Lalong-lalo na ngayon. Si Ouyang Lincian ang pinakanakaalam nito. Ang tanging pag-asa nilang tatlong may hawak ng Divine Sword ay ang maladyos na talento ni Kiawer. Ngunit maging iyon, nabigo rin. At ngayon, paparating na ang matandang halimaw upang tapusin silang lahat. Napanginig ang lahat. Big Brother Zuo, ano ang sansa nating mabuhay? Puno ng pag-asa ang titig ni Ouyang Changqing. Kasabay nito, napatingin din ang lahat kay Zufan. Maging ang tatlong matatandang eksperto ay nakatingin sa kanya, naghihintay ng kanyang sagot. Para bang nawala na ang kanilang sariling paninindigan. Noon, bilang Grand Marshal, sapat na ang pagbibigay ni Zufan ng direksyon at sila na ang bahalang mag-isip. Ngunit ngayon, isinuko na nila ang sariling paghuhusga. Handa na lamang silang sumunod sa bawat utos ni Zufan. Dumating na sila sa sukdulan ng kawalan ng pag-asa. Kapag ang tao ay wala ng ibang matakbuhan, kakapit siya sa kahit sinong maaaring magligtas sa kanya. Kahit gaano pa kapanganib o hindi mapagkakatiwalaan ang taong iyon. Magiging batas ang bawat salitang bibitawan nito. At sa kaso ni Zufan, paulit-ulit nang napatunayan ang kanyang talino. Kaya naman ang kanilang pagtitiwala sa kanya ay umabot na sa bulag na pananalig. Maging si Murong Xu, na noon ay laging kontra sa kanya, ay wala nang nagawa kundi ipagkatiwala ang kanyang kapalaran kay Zufan. Sa maraming pagkakataon, ang matinding kawalan ng pag-asa ang pinakamabisang paraan upang mapasunod ang mga tao. Gaya ng maraming pag-aalsa sa kasaysayan. Inisyan sila ni Zufan. Huminahon kayo. Habang narito ako walang mangyayari sa inyo. Nanlaki ang mga mata ni Ouyang Changqing. Big Brother Zuo, may paraan ka. Kaya mong labanan ang Invincible Sword. Para siyang may natuklasang bagong pagkatao ni Zufan. Napakalakas pala ng boss. Kanina pa pala siya nagpipigil. Talagang kaya niyang harapin ang pinakamalakas na tao sa limang lupain. Sandali siyang nagduda. Ngunit agad din iyong nawala. Naalala niya kung paanong itinaboy ni Kiawer ang tatlong Sword King. Mas bata pa nga ito. Kung ganoon ang anak, wala talagang imposibleng gawin ang ama. Ang Zuo clan ay tunay ngang pugad ng mga halimaw. Magalang siyang nag-cup fist. Hindi talaga maarok ang lalim ng kakayahan nyo, Big Brother Zuo. Ngayon ko lamang masasaksihan ang tunay mong lakas. Sigurado akong ang laban nyo ng Invincible Sword ang magiging pinakadakila sa kasaysayan. Napakalaking karangalan naming masaksihan ito. Napatingin ang lahat kay Zufan. Punong-puno ng pagkabigla. Kaya ba talaga niyang labanan ang Invincible Sword? Napakalaking kabaliwan noon. Si Invincible Sword ay nagsanay sa loob ng libu-libong taon. Samantalang si Zufan, ilang dekada pa lamang. Kung totoo iyon, kahit ang matatandang eksperto ay mahihiyang tumingin sa Invincible Sword. Ano ang ginawa mo sa loob ng napakaraming taon? Paano ka natalo ng isang binatang wala pang 100 taon? Lalong hindi makapaniwala ang mga taga-Western Lands. 10 taon pa lamang mula nang huli nilang makita si Zufan. Imposibleng ganoon kalaki ang inilakas niya sa napakaikling panahon. Kung mangyari man yon, hindi lamang si Invincible Sword ang mawawalan ng gana. Pati sila. Nagpakahirap din naman kaming magsanay. Bakit napag-iwanan pa rin kami ng ganoon kalayo? Punong-puno ng magkahalong pag-asa at pagtanggi ang kanilang mga mukha. Kung totoong ganoon kalakas si Zufan,
Maliligtas sila. Ngunit, lubos ding masasaktan ang kanilang dangal. Tahimik na naghintay sina Aoyang Lingshan, Murong Li at Shangguan Feixiong. Kung sasabihin ni Zufan na kaya niyang labanan ang Invincible Sword, baka sila na mismo ang magsabit ng sarili sa sinturon. Kung isa kang ganitong klaseng halimaw, ano pa kami? Tiningnan sila ni Zufan. Alam na alam niya ang kaguluhan sa kanilang mga puso. Napangiti siya. Mga kaibigan, sa kasalukuyan kong lakas, hindi ko kayang harapin kahit ang pinakamalalakas na Genesis Stage expert. Lalong hindi ang Invincible Sword. Ngunit tulad ni Kiao Er, may iniwan sa akin ang aking master para sa oras ng panganib. Kaya kong iligtas ang sarili ko. Sabay-sabay silang tumango. Kaya naman pala, biglang nawala ang kanilang inggit. Imposibleng ang lumakas ng ganoon kabilis. May espesyal na paraan lang pala. Kaya rin pala napakalakas ng batang iyon. Hindi iyon tunay niyang lakas. Naniniwala pa rin sina Aoyang Lingshan at ang iba pa na ang tunay na lakas ay bunga lamang ng matagal na pagsasanay. Kung mapapatunayang mali sila, marahil ay tuluyan ng masisira ang kanilang paniniwala. Kaya labis silang nagpasalamat na hindi iyon ang nangyari. Hindi man lang tuluyang nawalan ng halaga ang libu-libong taon nilang pagsisikap. Nagkaroon pa rin ng saysay ang kanilang paghihirap. Changqing, alalahanin mo ito. Ang tunay na lakas ay nakakamit sa tiyaga at pagsisikap. Huwag kang umasa sa mga panlabas na bagay. Darating ang araw na mawawala ang mga iyon. At ang tanging maaasahan mo ay ang sarili mong lakas. Naiintindihan mo ba? Sinamantala ni Ouyang Lingshan ang pagkakataon upang turuan ang kanyang anak. Bagaman, sa kaibuturan ng kanyang puso, mas para yon sa kanyang sarili. Paraan upang maibsan ang pait ng pagkatalo. Tahimik na tumango si Ouyang Changqing. Mukha siyang masunuring estudyante. Ngunit sa loob-loob niya, hindi siya kumbinsido. Praktikal ang mga kabataan. Ang mahalaga ay ang resulta. Hindi ang paraan. Kung si Zufan ang nagsabi ng parehong mga salita, marahil ay buong puso pa siyang makikinig. Hush! Isang kidlat na kulay ube ang dumaan. Mabilis na dumating si Kiao Er. Punong-puno ng takot ang kanyang mukha. Lumapit siya kay Zufan. Ama! Masyadong malakas ang matandang iyon. Walang epekto ang Dragon Breath Pill. Papunta na siya rito. Hahahan. Tama ka. Pero hindi na siya paparating. Nandito na siya. Pagkasabi pa lamang ni Zufan, 4 na malalakas na ugong ang narinig. Sa isang iglap, dumating si Invincible Sword kasama ang 3 Sword King. Napaatras ang lahat sa matinding gulat. Maging si Kiao Er ay napasiksik sa likuran ni Zufan. Sumilip lamang siya habang nanginginig. Dumating na ang halimaw. Ngunit si Zufan, wala man lang bakas ng takot. Nakangiti pa siyang nag-cup fist. Ginoo muli tayong nagkita. Ngumiti si Bei Liuqian. Tunayan niya, Sir Zhu. Matagal kitang hinanap. Hahahan. Hindi pala hungkag na pangalan ang Devil Mountain. Ngayon ko lamang nakita ang tunay nitong kakayahan. Ngunit hindi ako alis ngayon nang wala ang ulo mo At ang 3 Divine Sword. Papayag ka ba? Bahagyang tinaas ni Zufan ang kanyang kilay. May mapaglarong ngiti sa labi. Mukhang nakalimutan na ninyo ang ating kasunduan. Na hindi tayo manghihimasok sa isa't isa. Napakaaga naman yata para kunin niyo ang aking ulo. Kung nais mong sirain ang iyong salita, hindi ba masyado kang nagmamadali? Naningkit ang mga mata ni Bei Liuqian. Ang kasunduan ay para lamang sa magkapantay. Noon inakala kong kapantay kita. Ngayon hindi na. Kung gusto mong igalang ko pa ang ating kasunduan, patunayan mong karapat-dapat ka pa rito. Napahalakhak si Zufan. Talaga ba? Kung ganoon, wala na ngang saysay ang kasunduan. Natatakot ka na ba, Sir Zhu? Tila nakita na ang laman ng mga pananakot mo. Mabuti at marunong kang sumuko. Napailing si Zufan. Hindi. Ikaw ang nagkakamali. Batay sa sinabi mo ikaw ang hindi nakarapat-dapat sa kasunduan. Dahil masyado kang mahina.
Nanginginig ang katawan ni Bai Liutian. Biglang nawala ang kanyang ngiti. Unti-unting dumilim ang kanyang mukha. Lene, tinawag mo akong makakalimutin. Ngunit mukhang ikaw ang higit na nakalimot. Binabawi ko na ang sinabi ko. Hindi ka pala matino. Isa ka lamang hambog. Maaaring matakot sa iyo ang iba. Ngunit hindi ako. Ang mga salitang iyon ay ang sarili mong hatol sa kamatayan. Ikinampay ni Bai Liutian ang kanyang mga daliri. Sa isang iglap, nabalot ng kulay ube ang kalangitan habang kumikislap ang napakalalakas na kidlat. Kasabay nito, isang mabangis na sword ki ang rumagasan ng diretsyo kay Zufan. Biglang sumikdo ang napakalaking pressure. Parang may bundok na bumagsak sa kanilang mga balikat. Nahirapan silang huminga. Nanginig ang bawat isa. Maging ang kanilang balat ay nagsimulang magbitak-bitak, at ang sariwang dugo ay dahan-dahang tumagas mula sa kanilang mga sugat, na para bang anumang sandali ay sasabog ang kanilang mga katawan. Naligo sa dugo ang mukha ni Aoyang Lingxian at ng dalawa pa. Wala silang nagawa upang labanan ang nakakatakot na pressure. Kahit hawak pa nila ang mga Divine Sword, hindi pa rin nila kayang salagin ang isang kaswal na hampas lamang ni Bai Liutian. Ang Invincible Sword. Walang makapipigil. Walang makatatapat. Taglay niya ang pinakamakapangyarihang lakas sa buong mundo. Isang kapangyarihang walang awa at kayang durugin ang lahat. Sa ilalim ng sword ki na yon, dama ng lahat ang malamig na hininga ng kamatayan. Lalong lumalamig. Lalong lumalapit. Malakas na tumawa si Bai Liutian. Hahaha. Sir Zhu. Katatapos ko lamang subukan ang laruan ng iyong anak. Kahanga-hanga nga ito. Ngunit napakalayo pa upang maging banta sa akin. Bilang amay, sana'y huwag mong gayahin ang desperadong paraan ng iyong anak. Madidismaya lamang ako. Punong-puno ng pangungutya ang kanyang tawa. Samantala, nagkatinginan ang tatlong Sword King at lihim na napangisi. Ito ang mangyayari sa sinumang maglalakas loob na kalabanin ang Patriarch. Walang sinuman ang kayang tumapat sa kanya. Kayang patumbahin ng Dragon Breath Pill ang isang Sword King ngunit isa lamang itong laruan sa harap ng Patriarch. Hahaha. Naningkit ang mga mata ni Zufan. Habang hinaharap ang naggangalit na hangin, malamig niyang pinagmasdan ang apat. May bahagyang ngiti sa kanyang labi. Invincible Sword. Huwag kang maging masyadong kampante. Malayo ka pa sa pagiging tunay na walang kapantay. Wala akong mga laruan na katulad ng dala ng anak ko. Ngunit mahilig akong mag-alaga ng mga alagang hayop. Dahil gusto mong ipakita ang tunay na lakas maaaring bigyan mo rin ng opinyon ang isa sa aking maliliit na alaga. Ikinaway ni Zufan ang kanyang kamay. Bumukas ang storage ring. Lumitaw ang isang malaking lagusan. Biglang umihip ang napakalakas na hangin. Nayanig ang buong lupa. Sa sandaling halos tamaan na ng sword ki ang grupo. Isang napakalaking matutulis na kuko ang biglang humampas dito. Boom! Umalingaw-ngaw ang napakalakas na pagsabog. Sa isang iglap, tuluyang naglaho ang sword ki ni Invincible Sword. Kasabay nito'y dumaan ang isang napakalamig na bugso ng hangin. Isang napakalaking anino ang tumabing sa araw. Tinakpan nito ang buong kalangitan. Sa isang pagaspas lamang ng pakpak nito, nadurog ang mga bato. Gumuho ang mga bundok. Maging ang walang katapusang kulay ubeng kidlat ay napawi ng napakabangis na hangin. Ang dating sakop ng kapangyarihan ni Invincible Sword sa himpapawid ay lumiit ng halos kalahati. At saka, ganap na nagpakita ang tunay nitong anyo. Isang napakalaking ibong may tatlong ulo. May bughaw na apoy na nagliliyab sa gitna ng noo nito. Ang napakalaking katawan nito ay mistulang sumasakop sa buong langit. Scree! Isang nakakabinging huni ang umalingaw-ngaw sa lahat ng direksyon. Sa loob ng 1,000 milya, lahat ng spiritual beast ay napayuko sa takot. Nagsiluhod sila sa harap ng kanilang hari. Iyan ba napanganga ang lahat. Pati si Invincible Sword ay napuno ng pagkabigla. Ito ba ang maalamat na 9th grade Imperial Spiritual Beast Ang Three-Headed Crow? Tuluyang natigilan ang tatlong Sword King. Nanginginig ang kanilang mga mukha. Patriarch. Tunay nga. Iyan ang pinakamakapangyarihang 9th grade Imperial Spiritual Beast, ang Three-Headed Crow. Napakabihira nitong makita.
At ngayong araw, nagpakita ito sa ating harapan. Mabigat ang tinig ni Bailiuyon habang nakatitig dito. Ang Devil Mountain. Isang ang halimaw. Nakapagpalaki pa sila ng ganitong klaseng nilalang. Hindi siya makapaniwala. Ang 9th grade spiritual beast ang pinakamataas na uri. Isa itong emperador sa lahat ng nilalang. Mula pa noong sinaunang panahon, wala pang taong nakahigit sa ganoong alamat. Maraming imperyo ng tao ang nabura sa isang hampas lamang ng kanyang kuko at pakpak. Hindi ko maintindihan paano nagawang pasunuri ng isang tao ang hari ng lahat ng spiritual beast? Patriarch. Ang Devil Mountain. Nanginginig siya sa kaba. Labis ang kanyang pagsisisi. Hindi nila dapat ginulo ang isang napakahiwagang sekta. Kapag dumating ang tunay nilang mga eksperto upang maghiganti, baka kahit ang Patriarch ay hindi nakayanin. Napatingin siya kay Bailiuyan. Alam ng matanda ang nais niyang sabihin. Itinaas lamang nito ang kamay upang patahimikin siya. Ngunit, punong-puno ng pananabik ang kanyang mukha. Nakatitig siya sa napakalaking three-headed crow. Hahahan. Sa loob ng libu-libong taon, paulit-ulit akong naghahanap ng isang karapat-dapat na kalaban. Ngunit sa bawat pagkakataon, palagi akong nabibigo. Marahil ay hindi matalinong galitin ang Devil Mountain. Ngunit ang makita ang isang buhay na alamat isang 9th grade spiritual beast lubos na nagpapasaya sa aking matandang puso. Hahaha. Patriarch. Hindi iyon ang problema. Ang tunay na problema ay ang taong nakapagpasunod sa kanya. Alam ko. Mainipin siyang kumaway. Isang tunay na eksperto lamang ang kayang pasunurin ang isang 9th grade spiritual beast. Tunay ngang nakalikha tayo ng napakalaking kaaway. Maging ako maaaring magdusa rito. Ngunit ano naman? Alam ba ninyo kung paano na itatag ang Sword Star Empire? Noong kabataan ko hinarap ko ang hindi mabilang na panganib. Napakaraming pagsubok. Kaya ako naging ganito ngayon. Isa na naman itong makapangyarihang kalaban. At dumating pa sa tamang panahon. Matagal na akong nabubuhay sa pagkabagot. Ngayon pakiramdam ko'y bata akong muli. Kahit gaano kalakas ang Devil Mountain. Kahit gaano karaming eksperto ang ipadala nila. Haharapin ko silang lahat. Hanggang sa aking huling hininga. Gaya ng ginawa ko noon nang hamunin ko ang buong 5 lupain. Hahaha. Devil Mountain. Napakasarap malaman na umiiral kayo. Hindi na ako nag-iisa. Hahaha. Umalingaw ang kanyang baliw na halakhak. Punong-puno siya ng kasabikan habang nakatitig sa three-headed crow. Lumitaw sa kanyang kamay ang Sundering Sword. Lalong nagninning ang kulay ubeng kidlat. Nag-aalab ang kanyang pagnanais na lumaban. Biglang sumabog ang kanyang aura. Sa isang kisap mata, nagbago ang buong kalangitan. Nagbanggaan ang kulay ubeng kidlat at ang maiitim na unos. Parehong inaagaw ang pamamahala sa himpapawid. Napaatras ang 3 Sword King. Hindi pa nila kailanman nakita ang Patriarch na ganito kasabik sa isang laban. Sa wakas, may kalabang kayang saluhin ang kanyang buong lakas. Hindi na niya kailangang magtimpi. Para sa isang taong buong buhay ay naghahangad ng pinakamataas na antas. Ito ang pinakamatinding kasiyahan. Maging ang three-headed crow ay natigilan. Hindi rin nito inakalang may ganitong kalakas na tao sa mortal domain. Unti-unti, nagsimula itong makaramdam ng paggalang. Si Invincible Sword ay isang tao na maging ang isang Imperial Spiritual Beast ay kikilalanin. Napanganga sina Aoyang Lingshan. Sir Zuri, talaga bang may ganitong klaseng nilalang sa Devil Mountain? Kalma lamang na sumagot si Zufan. Ginagamit lang naman sila sa pagbabantay ng pintuan. At sa mga simpleng utusan, hindi niya inaalis ang tingin sa nalalapit na labanan. Maging siya. Nakaramdam ng paghanga. Sinasabi ng lahat na ang karunungan ay bunga ng edad. Ngunit habang tumatanda ang tao, mas lalo rin niyang kinatatakutan ang mawala ang lahat ng kanyang naipundar. Si Invincible Sword lamang ang naiiba. Para sa kanya, numero lamang ang edad. Patuloy niyang hinahamon ang sariling limitasyon.
Wala siyang pakialam kahit malagay sa panganib ang sarili niyang angkan. Kaya pala siya ang Invincible Sword. Malayong malayo siya sa apat na tinaguriang pinakamalalakas sa kani-kanilang lupain. Napatingin si Zufan kina Aoyang Lingshan. Hindi siya natuwa sa kanilang reaksyon. Silang tatlo ay nakatayo lamang sa gilid. Punong-puno ng pagkamangha. Sa kabila ng pagiging magkaaway nila ni Invincible Sword, mas nirerespeto pa niya ang kalaban kaysa sa mga kapanalig. Dahil ang mga tinatawag na pinakamalalakas sa apat na lupain ay nanginginig sa takot. Samantalang si Invincible Sword ay tila mas lalo pang nasasabi. Iyon ang tunay na kaibahan ng malakas at mahina. Tagapagbantay lang ng pintuan. Halos mapasigaw si Ouyang Lingshan. Sir Zuri, ano ba talaga ang Devil Mountain? Umiti lamang si Zufan. Hindi niya inalis ang tingin sa three-headed crow. Napansin niyang bahagya rin itong nanginginig. Hindi sa takot, kundi sa pananabik. Nais din pala ng 9th grade spiritual beast na subukin ang titulo ng Invincible Sword. Napailing si Zufan. Napakawalang muwang. Nagpatuloy siyang manood. Napagtanto niyang marahil ay naging masyado siyang mahigpit sa tatlong matatanda. Bayani rin sila ng kani-kanilang lupain. Ngunit ngayon, nanganganib ang kanilang buhay. Natural lamang na unahin nila ang sariling kaligtasan. Hindi niya sila maaaring sisihin. Siya lamang ang kalmado. Dahil alam niyang lahat ng ito ay bahagi ng kanyang plano. Ngunit ang iba, mula sa isang panganib ay nahaharap agad sa panibagong panganib. Paano nila kakayanin yon? Palagi niyang hinihingi ang kanilang katatagan at katapangan. Marahil sobra na ang kanyang hinihingi. Unti-unting luminaw ang isip ni Zufan. May isang bagong pananaw sa mundo ang tila nabuo sa kanyang puso. May kung anong napagtanto siya. Ngunit, maging siya mismo, ay hindi pa maunawaan kung ano nga ba yon. Humagibis ang hangin. Mahigpit na hawak ni Bai Liuqian ang matalim na Sundering Sword habang puno ng pananabik na salit-salit ang tingin niya sa three-headed crow at kay Zufan sa ibaba. Hahaha. Sir Zhu, marapat lamang kitang pasalamatan sa pagbibigay sa akin ng isang tunay na karapat-dapat na kalaban. Bilang pasasalamat ni, kapag napatay ko na ang ibong iyan at nakuha ang iyong ulo, sisiguraduhin kong maililibing ka ng maayos. Napangiti rin si Zufan. Lubos akong nagpapasalamat. Kaya naman kapag pinagpira-piraso ka ng aking spirit beast, titipunin ko ang lahat ng bahagi ng iyong katawan at ipapadala ko ito pabalik sa Sword Star Empire. Hindi ko hahayaang pagpiestahan ka ng mababangis na hayop. Iyon man lamang ang maibibigay kong alaala ng ating maikling pagkakaibigan. Hahahan. Nagkatinginan ang dalawa. Pagkatapos ay sabay silang nagtawanan ng malakas. Natigilan ang lahat ng nanonood. Maging ang tatlong Sword King ay hindi malaman kung ano ang nangyayari. Pinag-uusapan nila ang pagkamatay ng isa't isa, pero bakit parang napakabait ng tono nila? Mas lalong naguluhan ang tatlong Sword King. Ramdam nilang taos puso ang sinabi ng kanilang patriarch. Walang bahid ng panunuya. Talagang balak nitong ilibing ng maayos si Zufan kapag napatay niya ito. Anong klaseng tao ang magiging mabait sa taong papatayin niya? Simula kailan naging kabutihan ang maayos na paglilibing sa biktima? Ngunit ganoon si Invincible Sword. Natural lamang para sa kanya ang magsalita ng ganoong nakakatakot na bagay. Napamanhid ang lahat. Hindi napigilan ni Ouyang Changqing ang magtanong. Kuya Zuri, nagmumurahan ba kayo kanina? Napangiti si Zufan. Siyempre hindi. Magiliw lang kaming nag-uusap. May pagkakapareho kasi kami. Napakamot ng ulo si Ouyang Changqing. Magiliw? Pareho. Wala akong nakitang ganoon. Napabuntong hininga si Zufan. Kulang pa ang karanasan mo. Hindi mo pa nauunawaan ang pagkakaibigan ng mga tunay na cultivator. Kapag nasa landas ka ng cultivation, wala kang karapatang pumili. Bawat isa sa amin ay nais mamatay ang isa pa dahil sa kani-kanyang layunin. Ngunit hindi nito inaalis ang paggalang namin sa isa't isa at ang pag-aalaga sa bangkay ng kalaban. Iyon ang paraan ng pagpapakita ng paggalang sa isang marangal na katunggali. Natural lamang iyon. Mas lalo lamang nalito si Ouyang Changqing.
Paanong naging natural iyon? Wala pa rin akong maintindihan. Tahimik na pinag-isipan ni Ouyang Lingtian ang mga salitang iyon. Pagkaraan ng ilang sandali, magalang siyang yumuko kay Zufan. Kahanga-hanga ang pananaw ni Sir Zhu. Napakurap si Ouyang Changqing. Ha? Dad, naintindihan mo? Umiti ang tatlong matatanda. Siyempre. Ang isang cultivator. Walang karapatang pumili. Hahahan. Pagkatapos ay unti-unting nawala ang kanilang mga ngiti. Muli silang tumingin sa himpapawid. Sa tao at sa dambuhalang ibon. Sa pagkakataong ito, puro paggalang na lamang ang nasa kanilang mga mata. Hindi na nila iniisip ang sariling kaligtasan. Muli silang tumayo ng tuwid. Tulad ng tunay na pinakamalalakas sa kanilang lupain. Tahimik na tumango si Zufan. Hindi nakapagtataka. Sila ang mga pinuno ng kanilang lupain. Ang isang cultivator ay dapat handang humarap sa anumang hamon. Iyon ang kaibahan ng isang tunay na mandirigma sa taong gusto lamang pahabain ang buhay. Dahil sa mahabang pananatili nila sa mundong sekular, unti-unti nilang isinara ang kanilang mga puso. Naikulong nila ang kanilang sarili sa maliliit na bagay. Marahil iyon din ang dahilan kung bakit kulang ang kanilang pagkaunawa sa Divine Sword kumpara kay Invincible Sword. Ngayon, unti-unti nang bumubukas muli ang kanilang mga puso. Hush! Malakas na ikinampay ng three-headed crow ang napakalalaki nitong pakpak. Umalingaw-ngaw ang mabangis na hangin. Pagkatapos, parang isang itim na kidlat itong sumugod kay Invincible Sword. Nakaunat ang napakalalaking kuko nito. Handang punitin ang kalaban. Patriarch! Mag-ingat! Sigaw ng tatlong Sword King. Samantala, masayang-masaya si Kiaor. Punitin mo siya! Masigla niyang hinihikayat ang alagang espiritu ng kanilang angkan. Labis siyang natutuwa. Sa wakas, may gaganti na rin kay Invincible Sword dahil sa pananakot nito sa kanya. Klang! Naningkit ang mga mata ni Bailiutian. Iwinasiwas niya ang Sundering Sword. Sinalubong nito ang dambuhalang kuko. Isang nakakabinging tunog ng bakal ang umalingaw-ngaw. Nagbanggaan ng dalawang napakalaking puwersa. Mistulang kayang wasakin ang mundo. Napaurong si Invincible Sword. Nakaumbok ang mga ugat sa kanyang mga braso. Butil-butil na pawis ang lumitaw sa kanyang noo. Hindi pa kailanman nakita ng tatlong Sword King ang kanilang patriarch na nahirapan sa isang laban. Napuno sila ng kaba. Samantala, nagdiwang naman ang grupo ni Zufan. Tumakbo si Ouyang Changqing palapit kay Zufan. Kuya Zu, kung mayroon ka palang ganitong alas bakit hindi mo agad inilabas? Hindi sana nahirapan si Nama. Nagkibit balikat si Zufan. Balak kong hintayin ang tamang pagkakataon. Para mabigla si Invincible Sword at mapatay agad. Pero wala akong nagawa kundi ilabas siya ngayon. Siyempre, palusot lamang iyon. Hindi niya maaaring sabihin ang tunay niyang plano. Na hinihintay niyang parehong mapilayan ang magkabilang panig. Masama yung pakinggan. Kaya walang nagduda sa kanyang paliwanag. Tutal, siya naman ang Grand Marshal. Lahat ng plano ay sa kanya nang galing. Kung sinabi niyang ganoon ang dahilan, paniniwalaan nila. Ang tatlong matatanda lamang ang nakaunawa. Hindi na mahalaga ang digmaan. Ang tunay na laban ay ang nasa harapan nila ngayon. Biglang umalinggaw ang sigaw ni Invincible Sword. Humigpit ang kanyang mga binti. Matatag siyang tumayo. At saka, bigla siyang bumuga ng mas malaking lakas. Sa isang malakas na tulak, napaurong niya ang napakalaking katawan ng three-headed crow. Ilang ulit itong umikot sa himpapawid bago muling nakabalanse. Napuno ng pagkagulat ang anim nitong mata. Napakalakas mo para sa isang tao. Napatalon si Ouyang Changqing. Nakakapagsalita siya. Katulad ng Sea Demon. Ibig bang sabihin, lahat ng ninth grade spiritual beast ay nakakapagsalita? Pareho rin ba ng antas ang Sea Demon? Napaisip ang iba. At tumango. Akala nila ay yun nga ang dahilan. Ngunit sina Zufan at Kiaor lamang ang nakaalam ng katotohanan. Ang Azure Flame ang dahilan kung bakit nakapagsasalita ang three-headed crow. Samantalang ang Sea Demon,
Mas nakakatakot pa ng maraming ulit kaysa sa isang 9th grade spiritual beast. Ngunit ang higit na ikinagulat ni Zufan ay ang katotohanang kayang makipagsabayan ni Invincible Sword sa isang 9th grade imperial spiritual beast. Ang ganitong uri ng spiritual beast ay hari ng lahat ng nilalang. At ang three-headed crow na ito ay kanang kamay pa mismo ni Konpeng. Mas malakas pa kaysa sa karaniwang 9th grade beast. Gayunpaman, nagagawa pa ring makipagsabayan ni Invincible Sword. Ibig bang sabihin, ang lakas niya ay umabot na sa antas ng isang Spirit King. Hindi lamang siya makatawid dahil hinaharangan siya ng mismong domain. Tahimik na nag-isip si Zufan. Patuloy niyang sinusuri ang lahat. Hindi tugma ang lakas ni Bai Liuchan sa kanyang cultivation. Parang lumalabag ito sa natural na batas. Kapag lalo pa siyang lumakas, lalo rin bang pipigilan ng domain ang kanyang cultivation? Kung tuluyang malampasan niya ang limitasyon ng mortal domain. Kapag nag-breakthrough siya, malalampasan niya ang mortal world. At haharap siya sa heavenly tribulation. Ngunit, dahil taglay niya ang mana ng Sword Sovereign, marahil ay hindi siya basta-bastang mamamatay. Pero pagkatapos noon, mananatili ba siya sa mortal domain? O aakyat siya sa sacred domain? Napaisip si Zufan. Si Bai Liuchan lang ba ang nag-isang henyo na umabot sa ganitong antas? Sa napakahabang kasaysayan ng mortal domain, imposibleng wala ng ibang Sword Sovereign inheritor. Matagal nang umiiral ang 5 Divine Sword. Kung ganoon, nasaan silang lahat? Kung nakaakyat sila sa sacred domain, bakit wala man lamang balitang may mga taong nagmula sa mortal domain? Lalong lumalim ang kanyang pag-iisip. Malinaw na. Hindi lamang basta kulungan ng sacred beast ang domain na nilikha ng Heavenly Sovereign. Scree! Biglang umalinggaw ang nakabibinging hiyaw ng three-headed crow. Nagdingit-ngit ito sa galit. Hindi nito matanggap na naitulak ito pabalik ng isang tao. Muli nitong ikinampay ang napakalalaking pakpak. Sumiklab ang napakadilim na bagyo. Ang itim na hangin ay rumagasa patungo kay Bai Liuchan. Anumang bundok o bato ang madaanan nito ay tuluyang naglaho. Taglay ng hangin iyon ang kapangyarihan ng pagkabulok. Anumang masaling nito, unti-unting kinakain hanggang sa maglaho. Maging ang mga kulay ubeng kidlat sa kalangitan ay nilamon din ng itim na unos. Sa isang iglap, napalitan ng kadiliman ang dating kulay ubeng langit. Naramdaman ng lahat ang nakakapasong lamig. Mistulang nagyelo ang kanilang dugo. Lahat ng iyon ay para lunukin si Bai Liuchan. Patriarch! Muling napasigaw ang 3 Sword King. Punong-puno ng pag-aalala. Samantala, hindi makapaniwala ang iba. Kung ganito kalakas ang 9th grade spiritual beast, mukhang kahit ang pinakamalakas na tao sa mundo ay hindi rin basta-basta makakalamang dito. Habang unti-unting nilalamon ng kadiliman at ng mabangis na hangin si Bai Liuchan, biglang kumislap ang kanyang mga mata. At nagsimulang magliyab ng kulay ubeng kidlat ang Sundering Sword sa kanyang kamay. 3 heads, siguraduhin mong mabigyan mo ng matinding bugbog ang matandang iyon para sa akin. Masiglang sigaw ni Kiao Er mula sa likuran ni Zufan nang makita niyang nagsasalpukan na sa kalangitan ang nakakatakot na mga kapangyarihan. Naging seryoso ang mukha ng three-headed crow matapos marinig ang utos ng kanyang munting amo. Malakas nitong ikinampay ang napakalalaki nitong pakpak. Black Astral Wind Annihilation. Rumble. Sa isang iglap, bumaha ang napakadilim na hangin sa buong kalangitan na tila rumaragas ang hukbo. Mabilis nitong pinalibutan si Invincible Sword, ikinulong siya sa gitna ng unos, at unti-unting sumikip ang puwang hanggang sa tila wala na siyang matatakasan. Napakalakas ng pressure. Dumikit ang kasuotan ni Bai Liuchan sa kanyang katawan. Lalong lumakas ang puwersang dumidiin sa kanya. Maging ang kanyang mga buto ay nagsimulang kumalansing. Patriarch! Nag-aalalang sigaw ng 3 Sword King. Sa harap ng kapangyarihang hindi pa nila kailanman nasaksihan. Alam nilang kung sila ang nasa kalagayan ni Invincible Sword, matagal na silang namatay. At iyon ay dahil lamang sa pressure. Paano pa kaya kung tuluyang tumama ang nakakatakot na itim na hangin? Lalo silang kinabahan. Hindi nila mapigilan ang isipin ang pinakamasamang maaaring mangyari. Sa sobrang kaba, bumaon na ang kanilang mga kuko sa sariling palad,
Ngunit hindi man lamang nila napansing dumudugo na ang mga ito. Samantala, tuwang-tuwa sina Aoyang Changqing at ang iba pa. Sa kanilang paningin, malapit nang matapos ang alamat ng Invincible Sword. Ngunit nanatiling kalmado sina Zhu Fan at ang tatlong matatanda. Alam nilang ang laban sa pagitan ng tao at ng dambuhalang espiritual na hayop ay higit pa sa simpleng pagtatapos ng digmaan. Ito ang laban upang malaman. Sino ang tunay na nasa tuktok? Sino ang pinakamalakas? Ito ang dangal at paninindigan ng isang tunay na cultivator. Isang bagay na hindi maaaring dungisan ng anumang makamundong dahilan. Nauunawaan niyon ni Zhu Fan. Kaya tahimik lamang siyang nanood. Nais nilang makita. Hanggang saan talaga ang agwat nila sa tunay na pinakamalakas. Ubo. Habang lalo pang lumalakas ang mabagsik na puwersa ng unos. Nanigas ang matatandang buto ni Bai Liutian. Sa bawat pagsiklab ng aura ng three-headed crow. Parang may libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang buong katawan. Ngunit ang higit na nakakagulat. Pinagpapawisan pa siya. Mahigpit siyang nagngingit-ngit upang tiisin ang sakit. Ngunit sa halip na matakot, mas lalo lamang siyang natuwa. Punong-puno ng sigla ang kanyang mga mata. Hehehe, gaano na nga ba katagal mula nang maramdaman ko ang ganitong sakit? Ganito dapat ang tunay na laban. Ganito dapat mabuhay. Hahaha. Sa isip niya ay malakas siyang tumawa. Bigla siyang sumigaw. Mas hinigpitan niya ang hawak sa Sundering Sword. Sumiklab ang kulay ubeng liwanag sa kanyang buong katawan. Kumidlat ng malakas ang banal na espada. Unang porma ng tatlong Sundering Sword Strike, all-conquering. Hush! Habang papalapit ang napakadilim na unos. Mas humigpit ang kapit ni Bai Liutian. Kumalansing ang kanyang mga buto. Bumuga ng napakaraming kidlat ang kanyang katawan. Sa isang iglap, isang napakalawak na sword wave ang sumabog sa lahat ng direksyon. Rumble! Dumagundong ang kalangitan. Kumulo ang lupa. Nyanig ang buong paligid. Mula kay Invincible Sword. Lumawak ang isang dambuhalang bagyo ng kulay ubeng kidlat. Nang sumalpok ito sa Black Astral Wind. Saglit na nagkabalyahan ang dalawang puwersa. Ngunit, unti-unting nilamon ng mga kidlat ang itim na unos. Winasak ng kulay ubeng kidlat ang lahat ng madaanan nito. Muling nabawi nito ang kontrol sa kalangitan. Nagbalik ang kulay ubeng langit. At ang mga kidlat sa itaas ay tila nagsasayaw bilang pagdiriwang ng kanilang tagumpay. Bang! Napahagis pa atras ang three-headed crow. Ilang ulit itong umikot sa himpapawid. Nanlaki ang anim nitong mata sa pagkabigla. Pipaanong ang isang hamak na tao. Pak! Bago pa ito tuluyang makabawi. Isang pagsabog ang biglang naganap sa katawan nito. Nasunog ang ilan sa mga balahibo nito. Umalingasaw ang amoy ng nasusunog na balahibo. Natigilan ang three-headed crow. Hindi makapaniwalang tumingin ito sa sugat na unti-unting naglalabas ng maitim na usok. Nasugatan ako. Isang tao ang nakasugat sa akin. Sugat iyon na iniwan ng Sundering Sword. Ginamit ni Invincible Sword ang sandaling nabasag ang Black Astral Wind upang gantihan ang dambuhalang ibon. Napanganga ang lahat. Maging ang tatlong Sword King ay hindi makapaniwala. Hindi ba't sinasabing walang taong kayang makipagsabayan sa isang 9th grade Imperial Spiritual Beast? Ngunit ngayon, hindi lamang nito napigilan ang halimaw. Nasugatan pa nito ang three-headed crow. At ang higit pang nakakagulat. Ang sugat na iyon ay bunga mismo ng sariling pag-attack ng three-headed crow. Nakakabaliw ito. Kanina lamang. Inakala nilang mahihirapan si Patriarch na makataka sa Black Astral Wind. Ngunit ngayon, nasaksihan nila ang isang himala. Hindi lamang niya winasak ang unos. Nagkaroon pa siya ng pagkakataong sugatan ang three-headed crow. Nagdiwang ang tatlong Sword King. Karapat-dapat talaga siyang tawaging Invincible Sword. Si Patriarch ang pinakamalaking ipinagmamalaki ng aming angkan. Sa kabilang panig, lalong bumigat ang pakiramdam ni Aoyang Linchan. Napabuntong hininga silang lahat. Kung kahit ang 9th grade Imperial Spiritual Beast ay hindi kayang talunin ang matandang iyon. Gaano ba talaga siya kalakas? Maging sina Zhu Fan at ang tatlong matatanda ay namangha rin. Tahimik silang nagpatuloy sa panonood.
Nais nilang makita kung paano magtatapos ang laban. Huff! Humihingal si Beiliuchan. Pinunasan niya ang pawis sa kanyang noo. Halatang napagod siya sa napakalaking puwersang inilabas ng kanyang huling atake. Ngunit, wala siyang bahid ng pag-aalala. Sa halip, mas lalo siyang nasabi. Punong-puno siya ng pagnanais na lumaban. Kung tao lamang sana ang kanyang kalaban. Marahil ay yayakapin pa niya ito sa sobrang saya. Kapatid, bakit ngayon lang tayo nagkita? Napakatagal kong naghintay. Napakatagal kong naging nag-iisa. Hahaha! Ngunit iba ang nararamdaman ng three-headed crow. Mabigat ang ekspresyon nito. Isa itong makapangyarihang mint-grade imperial spiritual beast. Halos buong mortal domain ang sakop ng kapangyarihan nito. Maliban sa ilang natatanging nilalang. Wala itong kinatatakutan. Ngunit ngayon, 2 beses na itong naitulak pa atras ng isang ordinaryong tao. Ang inis nito, unti-unti nang nagiging matinding galit. Likas na mas malakas ang mga spiritual beast kaysa sa mga tao. May mahihina. May karaniwan. May nakahihigit. Ngunit ang three-headed crow ay higit pa sa nakahihigit. Isa ito sa pinakamakapangyarihang nilalang sa mortal domain. Dagdag pa ang mga itinuro ni Konpeng. Hindi na ito nakatali sa karaniwang limitasyon ng mundong ito. Kung tutuusin, pangalawa lamang ito sa mga sacred beast. Hindi ito dapat matalo ng kahit sinong tao. Kaya, hindi matanggap ng kanyang dangal na isang hamak na tao ang nakasugat sa kanya. Paano na lamang siya haharap sa iba pang spiritual beast? Ano ang sasabihin niya kay Konpeng? Wala na ba siyang dangal? Galit na galit ang three-headed crow. Lahat ng ulo nito ay nanginginig. Punong-puno ng pagnanais na pumatay ang titig nito kay Invincible Sword. Hindi tulad ng mga tao. Hindi hinahangaan ng mga spiritual beast ang malalakas nilang kalaban. Sa kanilang pananaw, sinaktan mo ako, kaya papatayin kita. Kasimple lamang iyon. Halos sumabog na sa galit ang three-headed crow. Ngunit hindi pa roon nagtapos. Lalo pa itong sinulsulan ni Kiawer. Three heads! Kapag natalo ka isusumbong kita kay Uncle. Hindi ba ayaw na ayaw niyang napapahiya ang mga tauhan niya? Pinadala ka niya rito para tumulong. Tapos uwi kang talunan. Wala na bang maaasahang tao sa ilalim niya? Sa susunod, huwag na lang tayong humingi ng tulong sa kanya. Magretiro na lang siya. Napabuntong hininga ang three-headed crow. Nabasa nito ang babala sa mga mata ni Kiawer. Kung sino ang kasama mo ganoon ka rin. Ang batang ito ay kasintusok din ng dila ni Zufan. Talagang alam niya kung saan ako masasaktan. Hindi nito kinatatakutan ang sinuman. Maliban sa mga sacred beast. At ngayon, inutusan pa itong sumunod sa batang ito. Kapag lalo pa niya akong inasar, impyerno ang magiging buhay ko. Lintik kang spoiled brat. Dahil lang sa minana mo ang Sundering Thunder Phoenix, akala mo kung sino ka na. 6 na antas ka pa lang na spiritual beast. Ako pa ang utusan mo. Noong buhay pa ang nanay mo, nanginig pa yon tuwing nakikita ako. Bakit ikaw pa ang sinuwerte? Pareho naman tayong ibon. Nakakainis. Muli itong napabuntong hininga. Lalo lamang bumigat ang kanyang pakiramdam. Hindi naman ito makasagot. Iba na ang kalagayan ngayon. Isa nang muling isinilang na Phoenix si Kiawer. Sa hinaharap, isa na naman siyang magiging amo nito. Dahan-dahang bumaling ang malamig na titig ng three-headed crow kay Invincible Sword. Kasalanan mo ang lahat ng ito. At mayong araw mamamatay ka. Hush! Marahas na kumislap ang bughaw na apoy sa noo ng three-headed crow na tila apoy ng kandilang hinahampas ng hangin. Ngunit ang mga mata nito ay nanatiling malamig at nagyelo. Iisa lamang ang nasa paningin nito. Si Invincible Sword. Nararamdaman ni Bailiutian ang matinding pagnanais ng dambuhalang uwak na siya'y patayin. Ngumiti siya. Mahigpit niyang hinawakan ang Sundering Sword gamit ang 2 kamay. Punong-puno rin siya ng matinding pananabik sa laban. Halika, hampas lupang ibon. Ipakita ko sa iyo ang ikalawang atake ng 3 Sundering Sword Strikes. Napakalakas ng loob mo. Nanginig sa galit ang three-headed crow. Isang hamak na tao ang nangangahas hamunin ang otoridad ko.
Pagod ka na bang mabuhay? Biglang nanginig ang napakalaking katawan nito. Ang bughaw na apoy sa noon nito ay biglang lumaki na parang sasabog. Bago muling lumiit at balutin ang buong katawan nito. Hugh! Kasabay ng isang nakakabinging huni. Ang three-headed crow ay tuluyang naging isang dambuhalang ibon na yari sa bughaw na apoy. Ang pressure na ibinubuga nito ay halos 10 ulit na mas malakas kaysa kanina. Napasinghap ang lahat. Nanlaki ang kanilang mga mata. Maging sina Aoyang Changqing at ang 3 Sword King ay natulala. Napakalakas na ng three-headed crow kanina. Ngunit ngayon, mas lalo pa nitong ipinakita ang tunay nitong kapangyarihan. Kung nahirapan na si Invincible Sword sa unang palitan, paano pa ngayon? Unti-unting nabuhay ang pag-asa sa mukha ni Aoyang Changqing. Samantala, lalong lumubog sa kawalan ng pag-asa ang 3 Sword King. Patriarch! Tahimik lamang na pinagmasdan ni Bai Liutian ang dambuhalang ibon. Hindi man lang nagbago ang kanyang ekspresyon. Halika ni. Halika, ibon. Mangmang. Mariing sigaw ng three-headed crow. Masdan mo ang kapangyarihan ng isang hari. Earth-crushing claw. Hush! Parang bulalakaw itong sumugod. Kasabay nito, 2 dambuhalang kuko na yari sa bughaw na apoy ang nabuo sa himpapawid. Direkta itong bumagsak kay Bai Liutian. Habang papalapit ang mga ito, maging ang hangin ay nagsimulang mabaluktot. Mistulang natutunaw pati ang espasyo. Sa isang kisap mata, dumating ang naglalagablab na mga kuko. Sa sobrang init, nagsimulang mabaluktot ang kasuotan ni Bai Liutian. Halos magliyab na ito. Kahit ang Yuan Qi na nagpoprotekta sa pinakamalakas na tao sa mundo, ay hindi mapigilan ang nakakapasong init. Napakalakas ng apoy na iyon. Puno ng takot ang sigaw ng mga Sword King. Bakit hindi man lang ito kayang harangin ni Patriarch? Kapag sumabog ang apoy na iyon, hindi na nila naituloy ang sasabihin. Lahat ng pinakamasamang posibilidad ay pumasok sa kanilang isip. Samantala, mahigpit na ikinuyom ni Ouyang Changqing ang kanyang kamao. Halos mapatalon siya sa tuwa. Sa wakas matatapos na rin ang matandang halimaw. Hahaha! Ngunit, tahimik pa rin sina Zufan at ang 3 matatanda. Ikalawang espada ng 3 Sundering Sword Strikes. Obliterate. Habang papalapit ang naglalagablab na mga kuko, kumislap ang mga mata ni Bai Liutian. Mas lalo niyang hinigpitan ang hawak sa kanyang espada. Kasabay ng kanyang sigaw, buong lakas niyang ibinaba ang espada. Hush! Hindi tulad ng unang napakagarbong atake. Manipis lamang ang sword energy na kanyang pinakawalan. Simple. Payak. Ngunit, mas nakakatakot pa ang kapangyarihang taglay nito. Halata rin yon sa hirap ng paghinga ni Bai Liutian matapos itong gamitin. Napatingin ang lahat. Bakit siya halos mawalan ng lakas sa napakaliit na atake niyon? Hindi nagtagal. Nakuha nila ang sagot. Bumangga ang manipis na sword energy sa dambuhalang mga kuko ng apoy. Inakala ng lahat na para lamang itong karayom na tumama sa bundok. Ngunit, boom! 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 Sunod-sunod na pagsabog ang umalingaw-ngaw. Mula sa loob mismo ng naglalagablab na mga kuko, nagsimulang rumagasa ang napakarahas na kulay ubeng kidlat. Unti-unti nitong winasak ang apoy mula sa loob. At iyon ay simula pa lamang. Tahimik na napatitig ang lahat. Ang munting sword energy ay paulit-ulit na tumagos sa naglalagablab na mga kuko. Sa bawat pagdaan nito, nag-iwan ito ng bakas ng naggangalit na kidlat. Unti-unting nilamon ng kulay ubeng kidlat ang buong kalangitan. Maging ang bughaw na apoy ay walang nagawa laban dito. Hindi nagtagal. Nalunod sa kidlat ang dambuhalang mga kuko. Habang ang manipis na sword energy ay tumagos patungo mismo sa three-headed crow. Paano nangyari ito? Nanlaki ang mga mata ng three-headed crow. Kaagad nitong itinapat ang sariling naglalagablab na kuko upang salagin ang paparating na sword energy. Rumble. Sa mismong sandali ng banggaan, sumabog ang manipis na sword energy. Isang napakalaking bagyo ng kidlat ang sumiklab. Nilamon nito ang katawan ng three-headed crow. Sunod-sunod na pagsabog ang yumanig sa langit.
Nakakatindig balahibong panoorin ang dambuhalang uwak na nilalamon ng walang katapusang kidlat. Natulala ang lahat. Hindi sila makapaniwala. Paanong ang napakaliit na ataking iyon ay naglalaman ng ganito kalaking kapangyarihan? Natalo ba talaga ang 9th grade spiritual beast? Tahimik na tumango si Zufan. Ngayon ko naunawaan. Kaya pala obliterate ang pangalan nito. Lahat ng kapangyarihan ay pinipiga sa iisang punto. At saka ito biglang sumasabog di. Upang lunurin at wasakin ang lahat. Napabuntong hininga si Ouyang Lingshan. Tunay niyang ang Sundering Sword ay isinilang lamang para sa purong pagkawasak. Napakalayo ng pagkaunawa ni Invincible Sword kumpara sa atin. Tumango rin ang dalawa pang matatanda. Kalmado ang kanilang mga mukha. Kahit alam nilang, kapag nanalo si Invincible Sword, sila ang susunod na mamamatay. Hush! Isang malaking itim na anino ang biglang lumipad palabas mula sa nagngangalit na bagyo ng kidlat. Ang three-headed crow iyon. Ngunit, malayo na ito sa maringal nitong anyo kanina. Ang bughaw na apoy sa noon nito ay isa na lamang munting ningas. Marami sa mga balahibo nito ang nasunog. Nabawasan ang dating karangyaan ng isang 9th grade Imperial Spiritual Beast. At lahat ng iyon ay gawa lamang ng isang tao. Ang pinakamalakas na tao sa mundo. Pakiramdam ng three-headed crow. Ay lubusan nang nadumisan ang kanyang dangal. Nag-aapoy sa galit ang mga mata nito. Lintik na tao. 2 beses mo na akong pinahiya. Ngayon mamamatay ka. Muling sumugod ang three-headed crow. Bagamat sugatan, hindi man lang nabawasan ang bilis at lakas nito. Mas matalino man ang tao. Mas matibay naman ang katawan ng mga spiritual beast. 2 beses itong nasugatan ni Invincible Sword. Ngunit, pawang mabababaw lamang ang mga sugat na yon. Sa kabilang banda, si Bailiu Tian ay halos maubusan na ng lakas. Malalim ang kanyang paghinga. Ito ang malaking kaibahan ng tao at spiritual beast. Sobrang tibay ng kanilang mga katawan. Patriarch! Nag-aalalang sigaw muli ng mga Sword King. Ngunit, hush! Iwinagayway lamang ni Bailiu Tian ang kanyang kamay upang patahimikin sila. Huminga siya ng malalim. Kahit maputla na ang kanyang mukha. At nanghihina na ang kanyang katawan. Matatag pa rin siyang nakatayo. Ngumiti pa siya ng masaya. Sa buong buhay ko 3 ataking ito lamang ang dala ko. Ngunit sa lahat ng laban ko ang una lamang ang kinailangan kong gamitin. Wala ni isa ang nakapagpilit sa akin na gamitin ang ikalawa ni. Lalo na ang ikatlo. Dahil walang sinuman ang karapat-dapat. Ngunit ngayon hahaha. Sa wakas ay magagamit ko silang lahat. Napakasayang pakiramdam. Three-headed crow. Salamat. Tinupad mo ang pangarap kong makipaglaban ng buong lakas. Mahigpit niyang hinawakan ang Sundering Sword. Kumislap ang matalim niyang mga mata. At may malawak na ngiti sa labi, malakas niyang idineklara. Ikatlong espada ng 3 Sundering Sword Strikes. Fatality. Hush! Kumislap ang Sundering Sword sa kamay ni Bailiu Tian. Gumapang ang kulay ubeng kidlat sa talim nito habang mariin niyang tinititigan ang espada. Sa ilalim ng mga matang nakamasid. Unti-unting naglalaho at muling lumilitaw ang kanyang katawan. Para bang hindi lamang siya ang kumikilos. Kundi pati ang buong kalangitan ay sumasabay sa paghahanda ng kanyang susunod na espada. Napakamot sa ulo si Ouyang Changqing. Ha? Anong klasing teknik ang ginagamit ng matandang iyon? Bakit parang nagiging malabo ang katawan niya? Napasinghap si Zufan. Pagkakaisa ng espada at kalikasan. Walang kapantay ang talento ni Bailiu Tian sa mundong ito. Napakataas na ng kanyang pagkaunawa sa daon ng espada. Kapag umabot lamang siya sa tamang antas ng cultivation, maaari na siyang umakyat. Naguluhan si Ouyang Changqing. Kuya Zhu, nasa tuktok na siya. Anong pag-akyat pa ang sinasabi mo? Halos wala nang makalaban sa kanya sa 5 lupain. Baka pati ang 9th grade spiritual beast ay hindi rin. Umiling si Zufan. Hindi sa mundong ito ang tinutukoy ko kundi. Hindi na niya itinuloy ang sasabihin. Sa isip niya, naabot na ni Bailiu Tian ang sukdulan ng sword daw.
Cultivation na lamang ang pumipigil sa kanya upang mailabas ang tunay na kapangyarihan nito. Kung isa lamang siyang saint sa kasalukuyan, karapat-dapat na siyang maging susunod na sovereign. Iyon din ang landas na nais tahakin ni Zufan. Ngunit, napakahirap marating ang sovereign stage. Hindi sapat ang mataas na cultivation. Kinakailangan ding maunawaan ang sariling dao hanggang sa maging isa ito ng kalikasan. Maraming saint ang malakas. Ngunit kakaunti ang tunay na may kaliwanagan. Si Bailey Yuchen. Nauna nang makuha ang pinakamahirap na bahagi. Panahon na lamang ang kulang. Subalit, dahil okupado na ang 10 dao ng langit, hindi maaaring magkaroon ng panibagong sovereign. Ito ang batas ng mundo. Upang maging sovereign, kailangang may mapalitan muna sa kasalukuyang 10. Iyon din ang pinakamalaking balakid ni Zufan. Araw-araw niyang pinapalakas ang kanyang katawan, isip at kaluluwa. Hindi lamang upang maging sovereign, kundi upang talunin ang isa at agawin ang trono nito. Ngunit, hindi niya alam kung ilan pa ang natitirang sovereign sa sacred domain. O kung mayroon pa bang bakanting pwesto. Kaya ang tanging magagawa niya ay ang patuloy na maghanda. Habang pinagmamasdan si Bailey Yuchen, lalong lumalim ang paggalang niya rito. Ang isang taong may kakayahang maging sovereign ay bihirang-bihira sa buong sansinukob. Napatingin din sina Aoyang Lingshan at ang dalawang matatanda. Bilang mga gumagamit din ng espada. Mas ramdam nila kaysa kaninuman ang nakakatakot na antas ng pagkaunawa ni Bailey Yuchen. Hindi nila mayalis ang kanilang tingin dito. Hugh! Kasabay ng mabagsik na hangin. Muling sumugod ang three-headed crow. Nakaamba ang matutulis nitong kuko upang durugin ang ulo ni Bailey Yuchen. Narinig ni Bailey Yuchen ang sipol ng hangin. At sa wakas, iginalaw niya ang kanyang espada. Isang payak na paghiwa lamang. Habang naglalaho at lumilitaw ang kanyang katawan, isang manipis na kulay ubing sword energy ang lumipad patungo sa three-headed crow. Tumawa ang dambuhalang uwak. Hahaha! Matanda ka na talaga. Hindi ka pa ba natututo? Nakita mo nang walang epekto ang sword energy mo sa akin. Madali ko lang iyong sinalag kanina. Tapos ulitin mo na naman. Ngunit bigla itong napahinto. Yuf! Pumulandit ang sariwang dugo. Kinulayan ito ng pula ang buong langit. Napatigil ang three-headed crow. Unti-unti nitong ibinaba ang tingin. At tuluyang nanigas. Pipaano? Ang napakalakas nitong kuko. Ang ipinagmamalaki nitong sandata ay wala na. Isang malinis na hiwa lamang ang naiwan. Tinagayon ng manipis na sword energy. Tuluyang natulala ang three-headed crow. Isa itong mint-grade imperial spiritual beast. Pinakamatibay na nilalang sa mortal domain. Ngunit, naputol ang kanyang kuko dahil lamang sa isang sword energy. Hindi ito maintindihan. Ang dalawang naunang atake ni Bailey Yuchen ay halos walang naging epekto. Bakit ang simpleng sword energy na ito ay napaka-nakakatakot? Napakakakaiba nito. Tuluyang nalito ang 6 nitong mata. Alam itong umiwas sa mismong banal na espada. Dahil ang mismong talim nito ang tunay na mapanganib. Ngunit, sword energy lamang iyon. Hindi dapat. Hindi maaaring. Dito tuluyang natigil ang kanyang pag-isip. Ngumiti si Bailey Yuchen. Muli siyang naglaho. Isa na namang sword energy ang pinakawalan niya. Hush! Muling sumabog ang dugo. Nalaglag ang isa pang napakalaking pakpak ng three-headed crow. Nanatili itong nakatulala. Hindi man lamang naramdaman ang sakit. Pipaano? Ngumiti si Bailey Yuchen. Ang pangatlong ataking ito ay tinatawag na fatality. Ibig sabihin nito kamatayan. Ano man ang nasa harapan ko puputulin ko. Hawak ko ang Sundering Sword. Kaya kong putulin maging ang langit. Kung ganoon, ano pa ang hindi ko kayang putulin? Kasabay ng kanyang sigaw. Muling naglaho ang kanyang katawan. At buong lakas niyang pinugot ang ulo ng three-headed crow. Hintay! Hush! Nanlaki ang 6 na mata ng three-headed crow. Nais pa sana nitong magsumamo. Ngunit, huli na ang lahat.
Dumaan na ang sword energy. Tumigil ang dambuhalang katawan nito sa ere. Unti-unti. Nahati ito sa gitna. Bumagsak ang dalawang bahagi sa lupa. Boom! Umalinggaw ang malakas na pagyanig. Napuno ng alikabok ang buong paligid. Nanatili ang takot sa anim nitong mata. Hanggang sa tuluyang mamatay ang bughaw na apoy sa noo nito. Kasabay. Nang huling hininga nito. Natapos ang pinakadakilang labanan. Sa pagitan ng pinakamalakas na tao. At ng pinakamakapangyarihang spiritual beast. Isang pagtatapos. Na walang sinuman ang nakahula. Tahimik ang buong paligid. Walang makapagsalita. Halos maiyak si Ouyang Changqing. Pagkatapos makatikim ng pag-asa. Mas matindi ang pagbagsak ng desperasyon. Ginamit na ni Kuya Zuo ang pinakamalakas niyang alas, isang ninth grade spiritual beast pa nga, pero nanalo pa rin ang halimaw na yon. Kami na ang susunod. Samantala, nagbuni ang tatlong Sword King. Nagawa ng kanilang patriarch na patayin ang isang ninth grade imperial spiritual beast ng mag-isa. Ito ang pinakamalaking tagumpay sa kasaysayan. Ang Invincible Sword ay tunay na karapat-dapat sa kanyang pangalan. Ngunit, hindi nadala sa emosyon sina Zufan at ang tatlong matatanda. Tahimik nilang pinagmamasdan ang napakalaking bangkay ng three-headed crow. Hindi dahil iniisip nila ang sarili nilang kapalaran, kundi dahil nakikita nila ang rurok ng kapangyarihan. At iyon ang layunin nilang maabot. Mariing pinagmasdan ni Zufan ang nakalutang na si Bai Liutian. Ang sukdulan ng mortal domain. Hindi niya inakalang may taong makaabot sa ganoong taas sa isang limitado at tigang na mundo. Kapag nalampasan pa nito ang antas na yon, karapat-dapat na itong maging sovereign. Mahigpit na tumitig si Zufan. Unti-unting sumilay ang isang malamig na ngiti sa kanyang labi. Invincible Sword. Ikaw ang magiging huli kong kalaban sa mortal domain. Sa araw na malampasan kita, iyon din ang araw na iiwan ko ang mundong ito. Sana lamang manatili kang buhay hanggang doon. Dahil ikaw ang magiging tuntungan ko patungo sa sovereign stage. Hugh. Hindi alam ni Bai Liutian ang laman ng isip ni Zufan. Hinal na hinal siya. Mas lalo siyang namutla. Halos maubos ang lakas ng kanyang matandang katawan matapos gamitin ang tatlong espada. Ngunit, wala siyang pakialam. Bagkus, parang nabuhayan pa siya. Masigla ang kanyang ekspresyon. Lumingon siya kay Zufan at tumawa. Hahaha! Sir Zui! Maraming salamat. Matagal na akong hindi nakaranas ng ganitong kasiyahan. Sayang lamang ako ang nanalo. Kaya ayon sa ating usapan, kukunin ko ang ulo mo at ihahatid kita sa iyong libingan. Itinuro niya ang Sundering Sword kay Zufan. Sunod namang lumapit ang tatlong Sword King sa kanyang tabi. Punong-puno ng yabang ang kanilang mga mukha. Ngayon tanggapin mo na ang katotohanan. Nanlumo ang lahat. Napaatras sila sa matinding takot nang makitang papalapit na sa kanila ang halimaw na yon. Gayunman, nanatili ang kanilang mga mata kay Zufan, puno ng pag-asa, na para bang siya na lamang ang huling hibla ng pag-asang makapagliligtas sa kanila mula sa desperasyon. Kuya, may natitira ka pa bang alas? Mahinang nagbulong si Zufan. Pagkatapos ay itinaas niya ang dalawang kamay at marahang pumalakpak. Clap! Naging seryoso ang mukha ni Ouyang Lingshan at ng tatlong matatanda. Nauunawaan nila ang kahulugan ng simpleng kilos na yon. Samantala, kumunot ang noo ni Bai Liutian, halatang naguguluhan. Sir, napakabuti ninyo. Kung tutuusin, kami pa ang dapat magpasalamat sa inyo. Tumigil ang marahang palakpak ni Zufan. Maraming salamat sa pagbibigay sa amin ng pagkakataong masaksihan ang isang pambihirang laban. Dahil sa inyo, nasilayan ko ang sukdulang antas ng cultivation ng sangkatauhan. Ngayon ay malinaw na sa akin ang layuning dapat kong marating. Dahil doon taos puso akong nagpapasalamat. Pagkasabi niyon, magalang na yumuko si Zufan. Kasabay niyang yumuko sina Ouyang Lingshan at ang dalawa pang matatanda. Napangiwi ang tatlong Sword King. Hindi nila maintindihan ang nangyayari. Ano na naman ang binabalak ng lalaking ito? Samantala, natulala sina Ouyang Changqing at ang iba pa. Kuya Zu! Ama! Ano ba ang ginagawa ninyo?
Papatay na tayo ng halimaw na yon tapos yumuyuko pa kayo. Sa halip na mag-isip kung paano tayo makakatakas. Umiling si Ouyang Lingshan. Hindi mo nauunawaan, Changqing. Sa mundo ng mga cultivator wala kaming karapatang mamili. Tandaan mo iyan. Lahat ng nangyayari sa amin ay bahagi ng daan ng cultivation. Bilang mga practitioner ang pagyukong ito ay pagpupugay sa isang tunay na malakas. Kapag hindi mo kinilala ang lakas ng iyong kalaban, ang makamundong pagnanasa ang magiging tanikala ng puso mo. At habang buhay kang hindi makararating sa tuktok. Napabuntong hininga si Murong Li. Napakatagal na naming nabuhay. At sa haba ng panahong iyon, nalimutan na namin ang tunay naming layunin sa paglalakbay sa Dao. Ngunit dahil kay Sir Zuoy, muling nabuksan ang aming mga mata. Maaaring practitioner ang katawan namin ni. Ngunit ang puso namin ay naiwan sa likod. Masyado kaming matagal na nagkamali. Lalong tumaas ang paggalang ng tatlong matatanda kay Zufan. Bilang kapwa cultivator, mas naunawaan ng batang ito ang katotohanan kaysa sa kanila. At iyon ang dahilan kung bakit hindi nila naabot ang antas ng Invincible Sword. Blanko ang mukha ni Ouyang Changqing. Ngunit bigla niyang naalala ang halimaw na nakatayo sa kanilang harapan. Sa pagkakataong ito, iba ang tingin ni Bai Liuqian sa apat. May respeto. May pagkilala. Para bang sa unang pagkakataon. Nakakita siya ng mga taong maituturing niyang kapantay. Hindi pa yon kailanman nangyari. Siya ang pinakamalakas sa mga tao at maging sa mga espiritual na nilalang. Sino ba ang maaaring maging kapantay niya? Ngunit ngayon, nagkaroon na. Maging ang tatlong Sword King ay hindi makapaniwala. Ibinalik ni Bai Liuqian ang kanyang espada. Pagkatapos ay magalang din siyang nag-cup fist. Napakatagal kong naglakbay sa mundong ito ng nag-iisa. Ngunit ngayon natagpuan ko rin ang tunay kong kapwa practitioner. Lalo na ikaw, Sir Zuo. Napakabata mo pa ngunit napakalalim na ng pagkaunawa mo sa Dao. Hindi ka mayabang. Hindi ka padalos-dalos. Iginagalang kita. Sayang lamang at magkasalungat ang ating mga paninindigan. Kaya bilang mga practitioner, wala akong magagawa kundi kunin ang inyong mga ulo. Lalo na ang sayo, Sir Zuo. Malaking karangalan ang makilala ka. Ngunit panahon na upang magpaalam. Napabuntong hininga si Bai Liuqian. May bahid ng panghihinayang sa kanyang mukha. Ngunit agad din tumigas ang kanyang mga mata. Muli niyang itinapat ang espada kay Zufan. Halos maiyak na si Ouyang Changqing. Akala niya, sinusubukan lamang ni Zufan na makuha ang simpatya ng Invincible Sword. Inakala niyang magpapatawaran silang dalawa. Ngunit, sa isang iglap, muling inilabas ng matanda ang kanyang espada. Kuya Zuo, nasayang lang pala ang lahat ng sinabi mo. Ano na ang gagawin natin ngayon? Hindi kailanman mauunawaan ni Ouyang Changqing ang damdamin ng mga tunay na practitioner. Sa kanila, magkaiba ang personal na damdamin at ang tungkulin. Ang respeto ay walang kinalaman sa kanilang mga alitan. Kapag tumanggi kang kilalanin ang lakas ng iyong kalaban, ikaw mismo ang sisira sa sarili mong potensyal. Ngunit, napakakaunti lamang ng kayang gawin yon. Dahil sa ginawa ni Zufan, naunawaan din ni Ouyang Lingshan ang katotohanan ito. At dahil doon, mas lalo silang iginalang ni Bai Liuqian. Kasabay nito, mas lalo rin niyang gustong patayin si Zufan. Nakikita niya ang potensyal ng binata. Balang araw, maaari itong maging pinakamalaking banta sa kanya. Matagal na niyang hinahanap ang isang karapat-dapat na kalaban. Ngunit nang makita niya ang isang taong may kakayahang lampasan siya, takot ang namayani sa kanyang puso. Kaya kailangan niya itong patayin habang maaga. Ganoon ang puso ng tao. Punong-puno ng kontradiksyon. Kahit ang pinakamalakas, hindi makatatakas dito. Muling itinaas ni Bai Liuqian ang kanyang espada. Marahang umugong ang talim nito. Parang awit na maghahatid sa kanilang lahat sa kamatayan. Bagaman malubha ang mga sugat, itinaas din ni Ouyang Lingshan ang kanyang espada. Hindi na ito para protektahan ng iba. Hindi rin para sa kanilang sekta. Kundi upang hamunin ang pinakamataas na tuktok. Para sa sarili niyang Dao. Kapag matatag ang Dao Heart,
Walang puwang ang takot. Sapagkat nauunawaan na nito ang buong mundo. Sa sandaling iyon, sa wakas ay ipinakita ng tatlong pinuno ng kanlurang lupain ang tunay nilang tindig bilang mga pinakamalalakas. Maging ang tatlong Sword King ay nakaramdam ng pagbabago. Bagamat sugatan ang mga ito, parang ang mismong kapangyarihan ng mundo ay unti-unting nagtitipon sa kanilang paligid. Katulad ng nangyayari kay Bailiutian. Lumakas ang kanilang Dao Heart. Nanlaki ang mga mata ng tatlong Sword King. Hindi sila maaaring hayaang mabuhay. Kapag lumakas pa sila baka pati kami ay malampasan nila. Kailangan silang mamatay ngayon din. Samantala, walang kamalay-malay si Ouyang Changqing sa pagbabagong iyon. Naliligo na siya sa malamig na pawis. Tatlong sugatang tao lang sila. Paano nila matatalo ang halimaw na iyon? Tapos na katapusan na ito. Sandali. Bago magsimula ang labanan, biglang sumigaw si Zufan. Sir, ipinapayo kong huwag na nating ituloy ito. Mas mabuting umatras na kayo. Napangisi si Bailiutian. Natatakot ka na ba? Tumawa si Zufan. Hindi takot kundi panghihinayang. Hindi ko gaanong pinapahalagahan ang magiging kapalaran mo kanina. Ngunit matapos kong masaksihan ang laban mo napagtanto kong ikaw ang kalabang kailangan kong talunin gamit ang sarili kong lakas. Hindi pa sapat ang aking kapangyarihan ngayon. Kaya gusto kong mabuhay ka pa. Para sa araw na ako mismo ang hahamon sa'yo. Ayokong mamatay ka sa ibang paraan. Natigilan si Bailiutian. Pagkatapos ay malakas siyang tumawa. Sir Zui, napakahirap mong unawain. Kung kaya mo akong patayin ngayon, bakit maghihintay pa? At kung hindi mo naman kaya, bakit mo sinasabing gusto mong kunin ang buhay ko? Sa tingin mo ba'y hahayaan kitang mabuhay para lamang bumalik at guluhin ako? Ngumiti si Zufan. Sir Invincible Sword, walang kontradiksyon sa sinasabi ko. Gusto kong kunin ang buhay mo. Ngunit gusto kong gawin yon gamit ang sarili kong mga kamao. Kung ibang paraan ang papatay sa'yo, mawawalan ng saysay ang laban nating dalawa. Kaya magtipid ka muna ng lakas. Hayaan mo kaming mabuhay. Pagkatapos maglaban tayo ng patas. Ang mananalo ay makakapasok sa Devil Mountain. At ang matatalo ay ililibing sa lupa. Nanlaki ang mga mata ni Bailiutian. Devil Mountain, hindi ba't bahagi ka nito? Bakit mo pa gustong makapasok? Mahinang ngumiti si Zufan. Sa totoo lang nanggaling ako sa Devil Mountain. Ngunit wala pa akong sapat na lakas upang makabalik. Pagkatapos ay seryoso siyang tumingin kay Bailiutian. Napakaliit ng 5 lupain. Kapag nakapasok ka sa Devil Mountain, doon mo lamang malalaman kung gaano kalawak ang mundo ng mga tunay na eksperto. Napakaraming mas malakas pa kaysa sayo. Ngunit pagdating sa talento kakaunti lamang ang maihahambing sayo. Ang kulang mo lamang ay ang daan papasok. Sa araw ng ating laban, ibibigay ko sa iyo ang pagkakataong iyon. Kapag natalo ako ibig sabihin ay hindi ako karapat-dapat bumalik. At ikaw ang magpapatunay noon. Tahimik na napaisip si Bailiutian. Ngunit agad na sumingit si Bailiuyon. Patriarch! Lason ang mga salita ng batang iyan. Sinasabi niyang galing siya sa Devil Mountain. Pero hindi raw siya makabalik? Anong klaseng sekta ang hindi tumatanggap sa sariling alagad? Malapit na siyang mamatay kaya kung ano-anong kasinungalingan na ang sinasabi niya. Huwag kayong magpapalinlang. Tahimik lamang na pinagmasdan ni Bailiutian si Zufan. Hindi pa rin siya makapagpasya. Sa wakas ay nagsalita siya. Talaga bang puno ng mga eksperto ang Devil Mountain? Tumango si Zufan. Higit pa sa kaya mong isipin. Habang inaalala niya ang mga panahong iyon, hindi niya napigilang kabahan. Walang katapusan ang kanilang mga alamat. Sa totoo lang ang lakas mo ngayon ay halos hindi pa nga sapat upang maging karapat-dapat doon. Ang Dragon Breath Pill na tinatawag mong laruan. Sa Devil Mountain mas mababa pa yon kaysa sa laruan. Ngunit may dala akong mas mabagsik pa roon. Isang bagay na kayang ikalat ang abo mo sa hangin. Gusto mo bang makita? Tahimik na napatitig si Bailiutian.
hindi siya nakapagsalita. Sa mismong sandaling iyon, isang makapal na hamog ang unti-unting gumapang mula sa dagat patungo sa kalupaan. Kasabay nito, humihip ang isang napakalamig na hangin. Hush! Patriarka, nililito lang tayo ng batang iyan. Agad na nagsalita si Bailiu yun nang mapansing napaisip si Bailiu Tian. Maaaring totoo ngang nakakatakot ang Devil Mountain gaya ng sinasabi niya, pero kung ganoon nga, bakit siya pa ang maingat na kumikilos laban sa atin? Bakit ni isang matanda mula sa Devil Mountain ay walang lumilitaw upang protektahan siya? Hindi ba't kahina-hinala yon? Kung tunay ngang napakalakas ng kanilang sekta, hindi ba't dapat ay may lihim na tagapagbantay na sumusunod sa kanya? Kahit sabihin pang bahagi ito ng pagsasanay, imposible namang pabayaan nila ang isang alagad na maglakbay ng mag-isa. Heto siya ngayon, nasa bingit na ng kamatayan, pero wala ni isang taong dumating upang iligtas siya. Ibig mong sabihin walang Devil Mountain? Eksakto. O kung mayroon man, hindi ito kasindak-sindak gaya ng pinalalabas niya. Tumango si Bailiu yun habang buong kumpiyansang nakatingin sa kanilang patriarka. Patriarka, libu-libong taon na kayong naglalakbay sa 5 lupain. Kung talagang may ganoong makapangyarihang sekta, imposibleng wala kayong narinig tungkol dito. Kayo ang pinakamakapangyarihang tao sa 5 lupain. Kung hindi ninyo alam ang lihim na yon, wala nang ibang makaalam. Isa pa, ang batang ito lamang ang nagsasalita tungkol sa alamat ng Devil Mountain. Sa loob ng libu-libong taon, siya lang ang nakita nating alagad nito. Hindi ba't napakakakaiba niyon? Paano magiging iisa lang ang disipulong nasa labas sa loob ng napakahabang panahon? Kaya sigurado akong isa lamang itong napakalaking kasinungalingang inimbento niya upang lokohin ang lahat at mailigtas ang sarili. Nanginginig ang kilay ni Bailiu Tian habang mabigat ang titig kay Zhu Fan. Tama ang sinabi niya, Sir Zhu. Bakit ikaw lamang ang alagad ng Devil Mountain na nakita sa loob ng napakaraming taon? Niloloko mo ba ako? Umalinggaw ang malamig niyang sigaw, punang galit at pagnanais na pumatay. Napailing si Zhu Fan at nagbuntong hininga. Dahan-dahan niyang inilabas ang Thunder Ring. Kung ayaw maniwala ni Sir, wala na akong magagawa kundi lumaban. Malungkot siyang ngumiti. Nanghihinayang ako na kailangan kong tapusin ang isang napakagandang magiging kalaban sana sa hinaharap pero wala na akong ibang pagpipilian. Sa isang iglap, naging malamig ang kanyang mga mata. Mula sa Thunder Ring ay sumiklab ang isang nakakapasong, mabangis na aura. Kumabog ang dibdib ng lahat. Alam nilang anumang sandali ay sasabog ang tunay na labanan. Nangilid ang pawis sa kanilang mga noo habang mahigpit nilang ikinuyom ang kanilang mga kamao. Kung mabubunyag na pawang panloloko lamang ang pagiging kalmado ni Zhu Fan, wala na silang pag-asang mabuhay. Ngumisi ang Invincible Sword habang minamaliit ang enerhiyang lumalabas sa singsing. Dragon Breath Pill na naman? Wala na bang ibang laruan ng pamilya ninyo? Walang silbi iyan sa akin. Dragon Breath Pill nga. Ngumiti si Zhu Fan nang may buong kumpiyansa. Pero ang sa akin ay milya-milyang mas malakas kaysa sa ginamit ni Kiawer. Mas mabuting mag-ingat ka, sir. Nagsisinungaling na naman? Talagang mahusay kang umarte. Iyon ang nasa isip ni Bailiu Tian. Wala siyang nakitang kahit katiting na bakas ng pagsisinungaling kay Zhu Fan, ngunit kumbinsido pa rin siyang isa lamang itong palabas. Para sa kanya, sapat na ang panlilinlang. Panahon na upang wakasan ang lahat. Ang hindi niya alam. Wala namang kasinungalingang sinabi si Zhu Fan. Kapag pinakawalan niya ang laman ng Thunder Ring, wala nang matitirang bakas ng matandang iyon. Pinili ni Bailiu Tian na paniwalaan ang kanyang mapagkunwaring tagapayo. Hawak ang banal na espada, naghanda siyang sumugod patungo sa sarili niyang kapahamakan. Lalong nagnindas ang Thunder Ring. Mas lalong uminit ang nagliliyab nitong aura. Para sa matanda, isa lamang itong laban na alam na niya ang magiging wakas. Ngunit, may tao ba sa mortal domain na kayang saluhin ang buong kapangyarihan ng Dragon Breath Pill? Marahil wala. Kahit pa siya ang mismong Invincible Sword. Hugh! Biglang lumakas ang hangin. Lalong lumamig ang paligid. Ang lamig ay tila tumagos hanggang sa kanilang mga buto. Lahat ay napanginig. Maging si Bailiu Tian ay napakunot noo. Napakalamig. Nagkatinginan ang mga eksperto. Bilang mga Sword King, matagal na silang hindi naapektuhan ng init o lamig. Ngunit ngayon, isang simpleng simoy lamang ang nagpatindig ng kanilang mga balahibo.
Huminto si Bailiushan sa paghakbang. Mabigat ang kanyang noo sa pag-isip. Lintik dumating na siya. Si Ouyang Lingshan lamang ang tila nakakaunawa sa nangyayari. Namumutla ang kanyang mukha habang nanginginig ang buong katawan. Lahat ay napalingon sa kanya. Kanina lamang ay hindi siya natakot kahit kaharap ang Invincible Sword. Pero ngayon, halos mawalan siya ng ulirat sa takot. Ano pa bang nilalang ang mas nakakatakot kaysa sa Invincible Sword? Tay, sino ang tinutukoy niyo? Ring. Biglang nanginig ang 4 na Divine Sword na hawak ng mga eksperto. Para bang sabik silang lumaban. Halos kumawala ang mga ito sa pagkakahawak ng kanilang mga may-ari. Nanlaki ang mga mata ng lahat. Pinakanabigla si Bailiushan. Ano ang nangyayari? Ano ang ginawa ninyo sa Sundering Sword? Wala. Piliting pinakalma ni Ouyang Lingshan ang nanginginig na Heaven Sealing Sword habang napapailing. Hindi ang espada ang may problema. Siya ang dumating. Ang halimaw. Sino? Sabay-sabay na sigaw ng lahat. Ang pinuno ng hilagang dagat. Ang Sea Demon. Lumingon si Ouyang Lingshan sa direksyon ng dagat. Mabilis na nilamon ng makapal na itim na hamog ang buong Sea Bright Sect. Kasabay nito ang malalakas na tunog ng nagyelong lupa. Unti-unting kumalat ang yelo. Tinakpan nito ang kalahati ng sekta habang ang maitim na ulap ay humarang sa paningin ng lahat. At patuloy pa itong lumalawak. Diyos ko! Hindi kailanman umatake ang halimaw na iyon habang nakatayo pa ang barrier. Ngayon na nawala ito. Agad siyang dumating. Lahat ay natigilan. Tanging si Bailiushan lamang ang tila lalong nasabi. Hahaha. Matagal ko nang naririnig ang pangalan ng Sea Demon ng hilagang dagat. Palagi ko siyang gustong makaharap. Tingnan natin. Mas malakas kaya siya kaysa sa 3-headed crow na ika-9 na antas. Sige, kung gusto mong mamatay. Napailig na lamang si Zufan. Nagkatinginan sila ni Kiaoer. Sa susunod na sandali, sabay silang lumipad papasok sa makapal na itim na hamog. Heaven Sealing Sea, heto na ako. Sir Zuo, huwag. Sigaw ni Ouyang Lingshan. Ngunit hindi man lamang sila nilingon ng mag-ama. Kasunod nilang sumugod si Bailiushan. Patriarka. Napasigaw ang 3 Sword King. Ngunit tulad ng dati, hindi sila pinakinggan ng kanilang patriarka. Sa loob lamang ng ilang segundo, nilamon ng maitim na hamog ang katawan ng Invincible Sword. Nag-iwan ito ng 3 Sword King na puno ng pangamba. Kuya yun. Ano ang gagawin natin? Nagkatinginan ang dalawa. Saglit na nag-isip si Bailiushan bago mahigpit na nagsalita. Tungkulin nating protektahan ang patriarka. Sabay-sabay silang lumipad patungo sa makapal na kadiliman. Samantala, natulala ang grupo ni Ouyang Changqing. Umalis na ang kanilang mga kalaban. Hindi nila alam ang susunod na gagawin. Tanging si Ouyang Lingshan lamang ang nakakaunawa sa panganib. Habang pinagmamasdan ang mabilis na papalapit na hamog, sumigaw siya. Huwag kayong tumayo riyan. Tumakas na kayo. Kapag nilamon kayo ng hamog na yan, wala nang makakatakas. Pero si Kuya Zui. Napunta si Sir Zuo sa hilagang dagat para hanapin ang Sea Demon. Nasa kanya na ang lahat ng natitira. Huminga ng malalim si Ouyang Lingshan. Pagkatapos ay hinarap ang mga nakababatang henerasyon. Umalis na kayo. Pipigilan ko ang pagkalat ng itim na hamog gamit ang Heaven Sealing Sword. Ang Sea Demon ay mas nakakatakot pa kaysa sa Invincible Sword. Hindi niyo kayang unawain ang tunay niyang lakas. Kaya, tumakbo na kayo. Sa kabila ng kanyang mga sugat, lumipad siya patungo sa papalapit na kadiliman. Tay! Napahiyaw si Ouyang Changqing. Ngunit nilamon na ng maitim na hamog ang kanyang ama. Nagkatinginan ang dalawa pang matatanda. Tumango sila sa isa't isa. Tulungan natin si kapatid na Ouyang. Kayong mga bata. Umalis na kayo. Kuya! Sigaw ni Murong Xu. Ngunit huli na. Nawala na rin sila sa loob ng walang katapusang kadiliman. Nagkatinginan ang mga kabataan. Mahigpit nilang ikinuyom ang kanilang mga kamao. Hindi nila maaaring sayangin ang sakripisyo ng kanilang mga nakatatanda. Kaya't tumakas sila. Samantala,
Pakiramdam ni Zufan ay para siyang pumasok sa ibang mundo. Isang mundong nababalot ng niebe, yellow, at walang katapusang tubig. Ito ba ang Ice Mountain? Mabigat ang kanyang tinig. Habang nagsasalita siya, ang kanyang hininga ay agad na naging puting hamog sa napakalamig na paligid. Hush! Ang napakalaking alon sa paligid ay nagyelo at naging matatayog na bundok ng yelo hanggang sa abot ng tanaw ni Kiaur. Kinuskus niya ang kanyang nanginginig na mga braso dahil sa matinding lamig. Ama, ito ba ang mundo ni Sigi ang Ice Mountain? Ito ang isa sa 3 pinakanakamamatay na lugar sa mundo kung saan hindi mabilang na buhay ang nagwawakas. Inangat ni Zufan ang tingin sa maputing kalangitan na walang tigil sa pagbagsak ng niebe. Pagkatapos ay ibinaba niya ang kanyang paningin sa nagyelong dagat na tila isang napakalaking salamin. Kumikinang ito sa isang mapangakit na liwanag, ngunit sa ilalim ng malinaw na yelo ay nakabaon ang tunay na bangungot, libu-libong bangkay ng tao na nagyelo, habang baluktot ang mga katawan, isang nakapanghihilakbot na tanawin. Tama ang Dragon Ancestor. Suklam na suklam si Sigi sa sangkatauhan. Ang mga halimaw na kumakain ng tao ay sumusunod lamang sa kanilang likas na ugali at hindi naglalaro sa kanilang mga biktima para sa sariling aliw. Ngunit ang puso ni Sig ay baluktot na sa matinding puot. Hindi ko alam kung papayag pa ba siyang makipag-usap sa atin. Pero ama, huwag mong kalimutan na hindi naman ako tao. Sigurado akong pakikinggan niya ako, hehe, nakangiting sabi ni Kiaur habang inilalabas ang kanyang ulo. Biglang umalingaw sa buong nagyayelong mundo ang isang nakakatindig balahibong halakhak. Hihi. Sa tuwing dumarating ako, lahat ay tumatakas. Ngunit kayo, kusang lumapit sa akin. Katapangan ba yan o kahangalan? Mukhang alam ninyo ang aking pagkatao at sinadya ninyo akong hanapin. At mukhang kilala rin ninyo ang matandang dragon. Hahaha, magiging kawili-wili ito. Napapitlag ang mag-ama ngunit agad ding tumango. Batid nilang walang iba kundi si Heaven Sealing Di ang nagsasalita, lalo na't binanggit nito ang Dragon Ancestor na tila isang matagal ng kakilala. Marahil may pag-asa pa ang negosasyon. Hindi pa ito agad umatake, kaya may pagkakataon pa silang makiusap. Nagbigay galang si Zufan sa kalangitan. Senior C, ako si Zufan. Sa rekomendasyon ni Dragon Ancestor ay lumapit ako upang humingi ng inyong tulong. Nais kong iligtas ang aking anak. Habang buhay kong tatanawin ang inyong kabutihan. Muling tumawa si Sigi. Hahaha. Iligtas? At bakit ko naman gagawin yon? Kung ipinadala ka ng matandang dragon, alam mo na sigurong ang sangkatauhan ang nagdulot sa akin ng sugat na hindi kailanman maghihilom. Dahil sa isang tao, nakakulong ako sa lugar na ito at hindi makaalis dahil sa takot na salubungin ng 5 banal na espada at gawing salaan ang aking katawan. Ako at ang sangkatauhan ay mortal na magkaaway. Kahit pumatay pa ako ng milyon-milyon, hindi pa rin mapapawi ang aking galit. At ngayon isang tao ang humihingi sa akin ng tulong. Isang napakalaking biro. Hahaha. Agad sumingit si Kiaur. Senior C, hindi siya tao. Kapatid ko siya. Napangiti si Sigi nang may panunuya. Salamat sa paalala, bata. Hindi ba't kanina lamang ay sinabi mong siguradong pakikinggan kita? Ang lakas ng loob mo. Sabihin mo nga sa akin, saan nanggagaling ang kumpiyansa mong iyan? Hindi pa nga tayo magkakilala. Maaaring ipinadala kayo ng matandang dragon, ngunit hindi ibig sabihin yon ay susundin ko ang anumang hiling niya. Namula si Kiaur bago marahang nagsalita. Senior Sigi, ako ang magiging susunod na Thunder Phoenix. Pareho tayong Sacred Beast. Kung tutulungan mo ako ngayon, babayaran ko ang utang na loob na iyon sa hinaharap. Sandali siyang nag-isip bago muling nagsalita. Sa napakalawak na mundong ito, 5 lamang tayong Sacred Beasts. Dapat tayong magkaisa laban sa lumalalang kapangyarihan ng mga tao. Tumahimik si Sigi. Pagkaraan ng ilang sandali ay muli itong tumawa. Munting Thunder Phoenix, taglay mo lamang ang mana ng Thunder Phoenix, ngunit hindi mo pa napapantayan ang kanyang antas. Napakalaki ng kapal ng mukha mo para tawagin ang sarili mong Sacred Beast. Ang Sacred Beast ay ang pinakamakapangyarihang nilalang. Ikaw. Napakalayo mo pa roon. Ang mayroon ka pa lamang ay potensyal, ngunit iniisip mo nang nasa tuktok ka na. Hahaha. Hindi ganyan ang asal ng isang Sacred Beast. Mas kahawig pa yan ang tusong pag-isip ng tao.
Masyado kang nakihalubilo sa mga tao kaya nahawa ka sa kanilang maruming ugali. At tinatawag mo pa ang sarili mong sacred beast. Humph! Nanghina ang loob ni Kiawer at napakibit balikat na lamang habang tumingin kay Zufan. Munting Thunder Phoenix, ipinadala ka ng matandang dragon. Ngunit sinabi ba niyang gamitin mo ang kanyang pangalan upang pilitin akong tumulong? Umiling sina Zufan at Kiawer. Alam ni Senior Dragon Ancestor ang malalim na galit ninyo sa sangkatauhan, kaya hindi niya nanaising pilitin kayo sa isang bagay na laban sa inyong kagustuhan. Ang tanging inaasahan ko lamang ay maawa kayo sa aming katapatan at tulungan kami. Tumahimik ka! Malakas na sigaw ni Sigi. Huwag mong dalhin ang konsensya ng tao sa mga sacred beast. Wala kang alam tungkol sa amin. Lalong lumakas ang kanyang boses. Sa 5 dakilang sacred beast, ako ang pinakamalapit sa matandang dragon. Ngunit hindi ibig sabihin yon ay susundin ko ang bawat hiling niya. Alam mo ba kung bakit? Umiling si Zufan. Dahil kami, mga sacred beast, ang nasa rurok ng mundong ito. Hindi kami tulad ng mga tao na nabubuhay sa lipunan. Naglalakbay kami ng nag-iisa. Walang anumang nagbibigkis sa amin. Ipinadala ka ng matandang dragon dahil ako lamang ang may kakayahang tumulong, hindi dahil kaya niya akong utusan. Ganyan din ang iba pang 4. Walang saysay ang panawagan sa konsensya dahil wala kaming ganoon. Kayong mga tao lamang, mahihina at maliliit, ang kailangang magsama-sama upang mabuhay. Kung mag-isa ang isang tao sa mundong ito, tiyak ang kanyang kamatayan. Ang tunay na lakas ay nagmumula sa pag-iisa, walang kaibigan, walang kasama. Patuloy na umalingaw ang galit sa tinig ni Sigi. Munting Thunder Phoenix, ang paraan mong subukang mapalapit sa akin upang makuha ang gusto mo ay isang ugaling tao. Hindi yan asa ng sacred beast. Hindi ka karapat-dapat sa mana ng Thunder Phoenix. Kung nalaman niyang ang kanyang pamana ay napunta sa isang halimaw na puno ng ugaling tao, malamang siya mismo ang babali sa leeg mo. Biglang sumiklab ang napakatinding bloodloss na bumalot sa buong mundo ng yelo. Lalong tumindi ang lamig hanggang sa manginig si Kiawer sa takot. Nais siyang patayin ni Sigi. Napaatras si Kiawer habang agad namang humarang si Zufan upang protektahan siya. Mas malala pala ang sitwasyon kaysa sa inaasahan niya. Ang pagkamuhi ni Sigi sa sangkatauhan ay umabot na sa puntong handa siyang patayin kahit ang sacred beast na may bahid ng impluensya ng tao. Hindi lamang niya kinamumuhian ng mga tao. Kinamumuhian niya ang lahat ng may kaugnayan sa kanila. Kasama na roon sina Kiawer at si Sanzi na desperadong nangangailangan ng kanyang pagpapagaling. Napakagatlabi si Zufan. Maaari ba niyang ipagkatiwala ang buhay ni Sanzi sa isang nilalang na may ganitong matinding galit? Muling umalinggaw ang dagundong ni Sigi dahilan upang maniga si Zufan. Ngunit sa hindi inaasahan. Tumawa ito. Hahaha. Natakot ba kita? Nakakatakot ba ang mga sinabi ko? Nalito si Zufan. Munting Thunder Phoenix, ipinapaliwanag ko lamang kung paano kumikilos ang isang tunay na sacred beast. Kung susundin mo man yon o hindi, wala naman akong pakialam. Gawin mo ang gusto mo. Ganyan ang mga sacred beast, kumikilos ayon sa sariling kagustuhan. Hahaha. Bigla nitong binago ang usapan. Sino ba ang nais ninyong iligtas? Maaari ko bang makita siya? Nagkatinginan sina Zufan at Kiawer. Marahang hinawakan ni Zufan ang kanyang storage ring, halatang nag-aalinlangan. Ngunit tila nabasa ni Sigi ang kanyang iniisip. Hahaha. Nagdududa ka pa rin sa akin. Dapat lang. Kaaway ko ang sangkatauhan at hinding-hindi ako tutulong sa isang tao. Ngunit gaya ng sinabi ng munting Thunder Phoenix, 5 lamang kaming sacred beast sa buong mundo. Kami lamang ang mayroon sa isa't isa, parang isang pamilya. Ang pagkawala ng kahit isa ay malaking dagok. Kapag humingi ng tulong ang pamilya, tungkulin kong tumulong. Marahil iyan ang kapalaran ko bilang parang tiyuhin nyo. Hahaha. Lumingon si Kiawer kay Zufan. Ama, ipagkakatiwala mo ba sa kanya ang buhay ni Kuya? Siya lamang ang makapagliligtas kay Kuya. Kailangan natin siyang pagkatiwalaan. Ramdam kong tapat ang kanyang sinasabi. Napasingkit si Zufan. Tapat? Hindi ba't ginamit lang niya ang parehong paraan ng panghihikayat na pinagsabihan pa niya si Kiawer? Muling tumawa si Sigi. Hahaha. Kayong mga tao, hindi talaga mawawala ang pagdududa.
Humihingi na nga ng tulong pero hindi pa rin marunong magtiwala. Libu-libong taon na ang lumipas, hindi pa rin kayo nagbabago. Humph! Kung ayaw ninyo sa akin, wala akong pakialam. Ngunit dahil ipinadala kayo ng matandang dragon, hindi ko na kayo pahihirapan pa. Umalis na kayo. Biglang nagbaluktot ang espasyo. Bumukas ang isang siwang sa makapal na itim na hamog sa likuran nila na nagsisilbing daan palabas. Madaling makapasok sa mundong ito. Ngunit ang makalabas ay nakadepende lamang sa kagustuhan ni Heaven Sealing Sigi. Sa pagbubukas niya ng lagusan, malinaw niyang ipinakita na wala siyang balak saktan ang mag-ama. Amay! Tumingin si Kiao kay Zufan ng may pag-asa. Ito na marahil ang pinakamahalagang pagkakataon. Ang teritoryo ni Si ay hindi tulad ng kay Dragon Ancestor na nananatili sa isang lugar. Palipat-lipat ito sa buong North Sea. Kung aalis sila ngayon, maaaring hindi na nila ito matagpuan pang muli. At maaari rin silang sadyang iwasan ni Sigi. Ito na marahil ang una at huling pagkakataon nilang makiusap sa kanya. Sa kailaliman ng Albeast Mountain Range, isang napakalaking ibon na may habang daan-daang metro ang nakadapo sa isang matarik na bangin. Maitim ang balahibo nito na tila mismong gabi, at malamig na parang yelo ang mga mata. Sa gitna ng noo nito ay may mumunting bughaw na apoy na kumikislap, ang Chow's Flame. Sa kabila ng pagiging isang makapangyarihang halimaw, nakayuko ito ng may lubos na paggalang. Nakatayo sa harapan nito ang isang matangkad na lalaki, na dahan-dahang inalis ang daliri mula sa bughaw na apoy. Siya ay walang iba kundi si Vaulting Konpeng. Ubo-ubo. 2 beses na umubo ang dambuhalang ibon bago subukang magsalita gamit ang wika ng tao. Nagliwanag ang mga mata nito sa tuwa habang yumuyuko. Maraming salamat, Panginoon, sa pagbibigay sa akin ng inyong karunungan. Hindi ko kailanman malilimutan ang kabutihang ito. Napabuntong hininga si Konpeng. Ginawa ko lamang ito dahil may kailangan ako sayo. Midnight War Owl, isa ka ring ikasyam na antas na Imperial Beast, katulad ni Three Heads. Noon pa man ay pinag-iisipan ko na kayong dalawa kung sino ang magiging kinatawan ko. Mula ngayon, ikaw ang mamumuno sa mga espiritual na halimaw bilang aking kinatawan. Nanginig ang War Owl. Panginoon, sinabi ni Kuya Three Heads na babalik siya agad. Kapag nakita niya akong pumalit sa kanya. Napangiti ng mapait si Konpeng. Mabuting kaibigan ka nga. Umiling siya. Hindi na siya makakabalik. Kaya ikaw ang pumalit sa kanya. Nanginginig ang tinig ng War Owl. Kung gayon si Kuya. Ang bughaw na apoy na ibinigay ko sa iyo ang aking tatak. Walang mas nakaalam sa kalagayan nito kundi ako. Bahagyang sumingkit ang mga mata ni Konpeng. Hindi nag-atubili ang matandang CG. Pinatay pa niya ang aking tauhan. Ngunit ganoon din marahil ang iniisip ng matandang Dragon Ancestor tungkol sa akin. Hahahan. Naglakad siya habang nakatingala sa maliwanag na buwan. Hindi man lang sumagi sa isip niya na may tao sa mortal na daigdig na kayang pumatay kay Three Heads. Isa itong ikasyam na antas na Imperial Beast na siya mismo ang nagpalaki. Kaya ang tanging pinaghinalaan niya ay si Sigi. War Owl. Dati, si Sigi ang pinakamalapit sa mga tao sa aming 5 banal na halimaw. Ngunit habang lalong lumalalim ang ugnayan, lalo ring masakit ang pagtataksil. Ibinigay niya ang buong katapatan niya at ang isinukli sa kanya ay pagkakanulo. Ngayon, ang puso niya ay puno lamang ng puot, isang puot na hindi na mawawala kailanman. Tiyak na walang paraan si Zufan upang kumbinsihin ang isang baliw na nilamon ng paghihiganti. Napangiti siya ng mapait. Maging ang sarili kong sugo ay pinatay. Ngayon sila na lamang ang makakaasa sa kanilang sarili. May kakaibang liwanag sa mga mata ni Konpeng habang nakatanaw sa buwan. Napabuntong hininga ang War Owl sa pagpanaw ng kanyang kapatid. Tahimik din itong tumingala sa buwan, puno ng lungkot ngunit may bahagyang pag-asa. Kuya Three Heads, sana'y hindi na sayang ang iyong sakripisyo. Umaasa akong magtatagumpay si Zufan. Ang liwanag ng buwan ay bumalot sa buong Albeast Mountain, gayon din sa magulong labanan sa North Sea. Kasabay nito, tila dinala ng hangin ang panalangin ng War Owl papunta sa makapal na itim na hamog, hanggang sa makarating ito sa isang lalaking malalim ang iniisip. Dapat ko ba siyang pagkatiwalaan o hindi? Tahimik na nag-isip si Zufan. Paulit-ulit siyang tumingin sa lagusang palabas ng mundo ni Siyi, saka sa mapakiusap na mga mata ni Kiao. Marahil.
Ito ang pinakamahirap na desisyong kailangan niyang gawin sa buong buhay niya. Ang kaharap niya ay isang nilalang na wala siyang anumang alam at hindi niya mapagkakatiwalaan. Wala siyang anumang alas. Wala siyang kontrol. Anuman ang piliin niya ay maaaring sumira sa lahat. Kung hindi niya pagkakatiwalaan si Siyi, makakaalis silang buhay ni Kyawer. Ngunit malaki ang posibilidad na tuluyan ng masira ang ugnayan nila rito, at hindi na nila muling matagpuan pa si Sigi. Ibig sabihin, wala nang pag-asang mailigtas si Sanzi. Ngunit kung iwan niya si Sanzi rito, posibleng ibuhos ni Sigi ang lahat ng galit at put nito sa inosenteng bata. Narinig mismo ni Zufan ang tunay na damdamin sa mga sinabi nito kanina. Napatigil siya. Wala siyang makita ni isang tamang sagot. Batang tao, nakikita kong nag-aalinlangan ka. Hindi kita pipilitin. Umalis na kayo. Father! Muling nagmakaawa si Kyawer. Bigla. Hush! Biglang nanlaki ang mga mata ni Zufan. Sa isang kisap mata, lumitaw sa nagyelong mundong iyon ang walang malay na si Sanzi. Mahimbing ang mukha nito. Walang bakas ng sakit. Dahan-dahang yumuko si Zufan. Senior Cgu. Siya ang anak ng Kilin. Nakikiusap ako sa inyo, iligtas niyo siya. Hinding-hindi ko malilimutan ang kabutihang ito. Nagulat si Sigi. Kilin, paano naging anak mo ang anak niya? Muling nagbigay galang si Zufan. Siya ang inaanak ko. Magkasama kaming nabubuhay at nagtutulungan. Iyon ay inaanak. Nanlate si Sigi. Pati isang tunay na Kilin ay inampon mo. Maiintindihan ko pa ang babaeng nagmana ng Thunder Phoenix. Pero pati isang tunay na Kilin? Plano mo bang palakihin silang dalawa upang balang araw ay gamitin sila at pagharian ng mundo? Hehehe. Talagang mahusay kang manguto. Kinuha mo sila noong mahina sila upang balang araw ay magamit mo ang kapangyarihan ng mga dakilang banal na halimaw. Ikaw ang pinakatusong tao na nakita ko. Hindi itinanggi ni Zufan. Tama kayo. Ganoon na ang iniisip ko noon. Noon. Huwag mong sabihing wala na yon ngayon. Tahimik na umiti si Zufan. Anak ko sila. Iyon lang. Kalokohan. Umalinggaw ang galit na sigaw ni Sigi. Walang nilalang na mas kasuklam-suklam kaysa sa tao. Kaya ninyong ipagkanulo maging ang sarili ninyong dugo. Lalo na ang iba. Inampon mo sila para lamang gamitin. Mahinang natawa si Zufan. Hindi ko itatanggi. Naisip ko ngayon. Ngunit bilang isang pamilyang, natural lamang na sundin ng mga anak ang kanilang ama. Habang inaalagaan ko sila, minamahal at inilalayo sa kapahamakan. Lalong tumitibay ang aming ugnayan. Hindi ko sila sinasaktan. Ibinibigay ko ang buong pagmamahal ko. Kung darating ang panahong kailangan nilang ibigay ang kanilang buhay para sa akin, iyon ay patas lamang. Tulad ngayon. Kung maililigtas ninyo ang batang Kilin, iaalay ko ang sarili ko sa inyo. Anumang ipag-utos ninyo, susundin ko ng walang reklamo. Alam kong nakakulong kayo rito. Ngunit huwag kayong mag-alala. May paraan upang makalaya kayo. Hindi magtatagal, mababasag ang mortal domain. At kapag nangyari iyon, malaya na kayo. Sinusuportahan din ako ni na Senior Conpeng at Dragon Ancestor. Maaaring hindi niyo ako pagkatiwalaan. Ngunit sila, lintik na tao. Umalinggaw ang galit na dagundong ni Sigi. Palagi kayong gustong makipagtawaran. Mga hangal ang dalawang matandang iyon kung nagtitiwala sila sa isang tulad mo. Hindi ko na muling pagkakatiwalaan ang sinumang tao. Hindi matapos akong ikulong rito. Kasabay ng nakabibinging dagundong. Isang napakalamig na puwersa ang sumugod kay Zufan. Nagmadaling humarang si Kyawer. Ngunit, parang tinamaan siya ng isang hindi nakikitang puwersa. Tinangay siya ng mahigit 1 milya. Hush! Humagupit ang nagyelong hangin. Sa loob lamang ng isang kisap mata. Tuluyang nabalot ng makapal na yelo si Zufan. Wala nang anumang bakas ng buhay. Nakatayo siyang tila isang estatwa, nakaunat pa ang isa. Dito muna natin puputulan ang ating nobela ng Magic Emperor. Stay tuned lang, upload ko din agad ang kasunod na chapters. Pa-like and subscribe na lang para updated kayo sa upload natin. Maraming salamat.